Hello mga ka-Katie. Na-miss niyo ba ako? Oh, hindi muna ako ang narrator ng kwento natin ngayon ha. Pero huwag kayong aalis. Tapusin niyo ang buong kwento kasi pagkatapos ng kwento ni Sir Jag, may gusto akong iparinig sa inyo. Tara, simulan na natin. Mare, nabalitaan mo ba? Sunod-sunod na naman daw yung pagkawala ng mga tao dito sa atin. Diyos ko, natatakot na ako. Hindi na talaga tayo magiging ligtas dito. Ay nako, huwag mo nang ipaalala, Mindy. Hindi ako nakatulog kagabi dahil dyan. Todo lock ako ng pinto namin. Sabi ng mga kapitbahay namin, parami sila ng parami. Kung ganito ng ganito ang mangyayari, baka hindi magtagal maubos na tayong lahat bago pa tayo ulit sikatan ng araw. Yun nga ang kinatatakutan ko. Buti na lang talaga nandyan si Ivy. Kung hindi siya nakabantay at palaging handa, matagal na tayong nilamon ng mga yan. Siya na lang talaga ang pag-asa natin dito. Pero pansin mo ba? Parang wala na siyang ibang ginawa kundi ang mag-abang na lang. Nakakaawa na yung bata. Nasa murang edad pa lang, pero mas may kakayahan pang ipagtanggol tong baryo kaysa sa mga kalalakihan dito. Minsan naiisip ko, hanggang kailan kaya niya kayang itaya ang buhay niya para sa atin? Ewan ko ba pare? Siguro hanggat kaya niya. Pero aminin natin, kapag wala si Ivy, wala na tayong tatakbuhan. Kaya nga kailangan na nating mag-ingat ng todo at huwag nang magpalabas-labas. Ipagdadasal ko na lang na sana matapos na ang bangungot na to sa baryo natin bago pa mahuli ang lahat. Kung kayo ang ilalagay sa isang sitwasyon, kung kailan ang buong paligid nyo ay lalamunin na ng kadiliman at wala kayong katiyakan kung makakaligtas kayo, pipiliin nyo pa rin bang manatili at tumulong sa mga taong bago nyo palang nakikilala? O mas pipiliin ninyong unahin ang sarili nyong kaligtasan para makalayo agad sa kapahamakan? Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Mateo, Sir Jag. Matagal na po akong silent listener ng channel nyo. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa kahindik-hindik na karanasang naranasan namin ng kasama ko matapos sumabak sa isang misyon. Bisit, nasunog yung wirings tapos mukhang may tagas pa sa radiator. Sabi ko naman sa'yo, bago tayo umalis doon, sa pinagkuhanan natin ng mga rebelde, dapat tinignan mo muna na maayos tong sasakyan. Hindi yung ratsada lang tayo ng ratsada, basta makalabas ng dun sa lugar na yun. Tinignan ko naman yan kanina umaga eh. Sadyang minalas lang talaga tayo ngayon. Sino ba namang mag-aakala na ngayon pa tayo ititirip nitong sasakyan na to? Imbis na magreklamo ka dyan at maghanap ng isasagot, kunin mo na mga importanteng gamit natin. Iwanan muna natin tong sasakyan dito sa tabi ng daan. Hindi natin pwedeng hintayin mag-umaga at maghintay ng tutulong sa atin dito. Ay, okay, sige. Kukunin ko lang yung mga bag natin sa likod kasama ang mga ekstrang bala. Teka, tingnan mo nga dito sa baba kung may pinakamalapit na lugar na pwede nating lakarin para makahingi tayo ng tulong at matutuluyan pa samantala. Malapit na tayong abutin ng gabi dito eh. Baka naman abutin tayo ng siyam-siyam kung maglalakad lang tayo nang hindi tayo nakakasiguro kung saan pupunta. Base dito sa lumang mapa na nakuha natin sa headquarters, may pinakamalapit naman na baryo dito na pwede nating hinga ng tulong. Malapit-lapit na rin naman kung lalakarin natin ng mabilis bago tuluyin dumilim ang paligid. Mga ilang kilometro lang to mula sa pwesto natin ngayon kung hihiwain natin tong daan. Baka naman abandonadong lugar na yan tapos mapagod lang tayo sa paglalakad papunta dyan kung wala naman tayong mapapala. May mga kabahayan dyan ayon sa report ng militar nung nakarang taon. Kaya huwag ka na maraming satsat, Lucas. Bitbitin mo na yung baril mo at magsimula na tayo maglakad habang may natitira pang konting liwanag. Mas mabuti nang gumagalaw tayo kaysa nakatambay dito sa gilid ng kalsada na parang mga tuod. Noong mga oras na yon ay talagang ramdam ko ang matinding pagod dahil sa madugong bakbakan na pinagdaanan namin laban sa mga rebeldeng nagkukuta sa labas ng bayan. Patungo na sana kami sa headquarters kung saan naghihintay ang iba pa naming mga kasamahan. Pero sadyang minalas kami nung mga oras na yon nang biglaan kaming masiraan ng sasakyan sa gitna ng liblib na daan. Magagabi na noon na talagang napakadilim ng paligid dahil napapaligiran kami ng makakapal na puno. Wala kaming ibang nagawa kundi iwanan ng sasakyan
at bitbiti ng mga importanteng kagamitan para hanapin ang baryo na nakita namin sa mapa. Habang lumalayo kami sa sasakyan at unti-unting lumalapit sa direksyon ng baryo, bigla na lang nagbago ang pakiramdam ko sa paligid. Parang biglang bumigat ang hangin na dumadampi sa balat ko. Alam ko pong may kakaiba ng mga oras na yon at sigurado akong kailangan naming mag-ingat. Teka, uminto ka muna, Lucas. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Patayin mo muna ng bahagi ang flashlight mo at magkiramdam ka sa paligid natin. Diyos ko, Mateo. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, ha? Pagod ang katawan ko sa engkwentro kanina. Huwag mong sabihin sasabak na naman ulit tayo sa laban. Baka guni-guni mo lang yan. Wala naman akong napapansin, ha? Tara na. Malapit na naman yung baryo at natatanaw ko na. Kaunting lakad na lang. Hindi ako nagbibiro. Kanina ko pa nararamdaman na may sumusunod sa atin mula nung iwanan natin yung sasakyan sa daan. Dito tayo dumaan. Tama! Teka, ano ba yun? Parang ang laking ibon naman nun. Sandali, maging alerto ka muna sa paligid mo, Lucas. Sa palagay ko, hindi lang basta ibon yung napansin natin. Sundan mo ko. Daan-daan tayong lumapit papunta dun sa baryo. May mga bukas na ilaw na akong natatanaw. Sandali, Mateo. Sino tong nasa likod ko? Kaninong kamay itong nasa balikat ko? Agad po akong napalingon sa likod at doon ko nakitang nakatayo lang si Lucas. Hindi ko masyadong maaninag kaya tinapatan ko na lang ng flashlight yung pwesto niya. Napatras po ako sa nakita ko pero nagmadali rin akong kumilos at tinapatan ko agad ng baril yung nilalang na nasa likod ni Lucas. Nakita ko namang agad na umakma itong hihigitin si Lucas pa itaas kaya wala na akong nagawa pa kundi magpaputok habang sinisigurado ko na ang bawat tamang magagawa ko ay hindi makakapinsala kay Lucas. Anak ka naman ng puso, Mateo. Anong ginawa mo? Ba't nagpuputok ka? Baka napatay mo na yan. Tingnan mo mabuti yan, Lucas. Hindi ko alam kung ano ba yung nilalang na yan. Hindi tao yan. Anong gagawin natin? Baka makagawa pa tayo ng gulo dito. Lintik naman. Kung kailan malapit na tayo sa baryo, saka pa tayo may ganitong nakaengkwentro. Naririnig mo ba yan? Halika na, bilis. Mukhang paparating na yung iba mga kasama niyan. Delikado tayo dito pag nagtagal tayo dito. Saglit. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Paano tong bakay nito? Iiwan na lang natin to dito? Mas mabuti sigurong dali natin to para maipakita din natin sa headquarters. At matuki kung ano bang nilalang tong nahuli natin. Sagaba lang yun, Lucas. Balikan na lang natin sa susunod. Papalipit ng papalipit yung tunog, oh. Halika na. Wala na pong nagawa si Lucas kundi sumunod sa akin. Nagmadali kaming kumatok sa mga bahay-bahay pero ang pinagtataka ko lang ay parang walang taong nakatira kahit na nakabukas naman ang mga ilaw sa loob. Mas lalo po kaming nagmadali sa pagkilos at paghahanap ng masisilungan nang marinig muli namin ang nakakatakot na tunog sa paligid. Parang may mga malalaking hayop na nakawala at gumagawa ng malalakas na ingay. Hindi pa po ako tinatabla ng kaba ng mga oras na yon dahil siguro na rin sanay ako sa pakikipaglaban sa mga rebelde. Mas nanatili po akong kalmado para makaisip ng paraan noong mga oras na yon. Alam ko rin kasi na delikado rin para sa amin ni Lucas na manatili sa isang lugar na madaling matunton. Nang wala na po kaming maisip na puntahan dahil puro puno at dilim lang ang nakikita namin, ay sakto namang may babaeng humila sa akin. Dahil po siguro sa reaksyon ng katawan ko, ay muntik ko na rin siyang atakihin sa biglaan niyang pagsulpot. Pero kalmado lang naman po ang itsura niya at parang hindi man lang natakot. Huwag kayong gumawa ng ingay. Bilisan nyo. Sumama kayo sa akin kung ayaw nyo maging hapunan ng mga hayop na yan. Sandali. Sino ka ba? Biglang-bigla ka lang ng nasulpot eh. Saan mo kami dadalhin? Katulad ka ba nila? Huwag ka ng maraming tanong. Kung ayaw mong sumama, mag-isa ka dito. Tingnan natin kung sikatan ka pa ng araw. Baka kinabukasan, wala nang matira sa bangkay mo dito kundi buto. Paano kami makakasiguradong hindi kang katulad ng nilalang na nakaengkwentro namin? Baka mamaya, idalo lang kami mapahamak ng dahil sa'yo. Ganun ba? Sige. Kung ayaw niyong sumama, maiwan kayo dito.
Bahala na kayo makipaglaban dyan. Pero binabalaan ko kayo. Hindi sila basta-basta namamatay sa normal na armas lang. Sandali. Sasama kami. Ituro mo sa amin ang daan. Lucas, wala na tayong pagpipilian. Mukhang delikado nga lagay natin dito. Baka lalaw lang tayong mapahamak kung wala tayong mapagtaguan. Halika na. Wala na po kaming nagawa kundi sumama doon sa babaeng hindi ko pa rin alam ang pangalan nung mga oras na yon. Hindi ko rin naman gustong magtanong at di naman ako nakakasigurado kung talaga nga bang tutulungan niya kami. Sadyang napapayag lang talaga akong sumama dahil sa palagay ko ay yun lang ang tanging mas ligtas na paraan para makatakas kami sa mga kakaibang nilalang na naengkwentro namin ni Lucas, lalo na't hindi naman namin sa ulo ang lugar na iyon. Kasama kasi kami sa mga sundalong na ipadala para tubusin ang mga rebeldeng nagkukuta sa kabilang bayan at yun din ang kauna-unahang beses na nakapunta kami doon, kaya hindi rin talaga kami pamilyar sa daan. Pasok! Bilisan niyo yung kilos niyo. Kung ayaw niyong maiwan sa labas. Teka nga, miss. Sigurado ka bang ligtas dito? Ang laki-laki nitong bahay mo pero parang abandonado na eh. Baka naman pinapain mo lang kami at lalo pa kami mapahamak. Kung ayaw niyong pumasok, lumayas kayo. Hindi ko kayo pinipilit. Isasara ko na tong pinto. Bahala kayo sa buhay niyo mag-isip ng paraan kung paano makakaligtas. Lucas, wala nang oras para mag-inarte at magduda. Pumasok na tayo sa loob bago nila tayo maubutan dito. Ay! Pambira. Muntik na akong maipit doon ha. Hindi mo wala ba kami tatanungin kung ayos lang kami ha? Buhay pa kayo't nakakahinga. Ibig sabihin ayos lang kayo. Magpasalamat na lang kayo na hindi kayo inabutan ng dilim ng tuluyan dun sa gubat. Salamat sa pagpapatuloy sa amin. At pasensya ka na sa kasama ko ha. Medyo mainit lang ulo dahil sa pagod at sa mga nangyari kanina bago kami napadpad dito sa lugar nyo. Wala yun. Pero kung maaari sana manahimik muna kayo. Huwag kayong gagawa ng anumang malakas na ingay. Habang hindi ko pa natatapos ng ginagawa ko sa pinto. Eh ano ba yung isinasabit mo sa taas ng pinto? Bato ba yan? Para saan yung disenyo? Oo nga miss. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng bato. Para saan ba talaga yan? Para yan sa pundasyon at proteksyon ng bahay na to. Hanggat nakasabit ang bato na yan sa pinto, walang kahit anong nilalang mula sa labas ang makakapasok o makakaamoy sa atin sa loob. Kaya binabalaan ko kayo. Huwag niyong pakikialam niyan kung gusto niyo pang mabuhay. Totoo pala talaga yung mga ganyan no? Teka. Nasaan bang switch ng ilaw dito? Sobrang dilim naman eh, nakakahilo. Teka. Eto pala eh. Huwag mong susubukang hawakan yung switch na yan. Kung ayaw mong putulin ko yung kamay mo. Ha? Bakit? Mas ayos na yung nakakakita tayo ng maayos kaysa naman gamitin na lang natin yung kandila. Ang liwanag ng kuryente umaabot sa labas ng mga bintana. Nakatatawag pansin yan sa mga nilalang na naghahanap sa inyo ngayong gabi. Mas maayos kung gagamitin muna natin tong kandila pansamantala para hindi tayo maging mitsa ng sarili nating kapahamakan. Naiintindihan mo ba? Tama siya Lucas. Sundin na lang natin ang patakaran niya dito sa loob. Total ay tinulungan niya lang naman tayo kaya matuto ka makisama. Tama na yan. Sumunod kayo sa akin sa kusina. May malaking lamesa doon. Doon kayo maupo para makapagpahinga ng maayos sa mga tuhod nyo. Pansin ko lang ha. Kahit medyo may kalumaan na at talagang napakalaki nitong bahay mo, parang hindi naman pinapabayaan. Maayos pa rin ang mga gamit kahit mukhang nalipasan na ng maraming taon. Sino ba ang kasama mo dito miss? May iba pa bang taong nakatira dito? Ako lang ang mag-isang matagal na nakatira dito. Walang ibang tao dito sa bahay kundi ako lang. Kaya malaya kayong gawin ng kahit anong gusto nyo. Huwag nyo lang pakikialam ng mga personal na gamit ko dito. Nag-iisa ka lang sa ganitong kalaking bahay? Inasan ba ang mga magulang mo? Hindi ba delikado para sa isang babaeng katulad mo ang mamuhay na mag-isa sa gitna ng liblib na lugar na ito? Matagal nang pumanaw ang mga magulang ko. Iniwan lang nila sa akin ang bahay na to. Kaya wala akong dahilan para umalis o iwanan ng ari-arian nila. Ganun ba? Ako nga pala si Mateo. At ito naman ang kasamaan kong si Lucas. Mga sundalo kami. Kung hindi mo mamasamahin, anong pangalan mo? At bakit parang wala namang ibang tao nakatira sa baryong to pero marami namang nakatayo na mga kabahayan dito. Ivy ang pangalan ko. Tungkol naman sa mga kabahayan na nakita niyo sa labas kanina, may mga nakatira dyan dati pero ngayon, nasa ligtas na lugar na silang lahat. Ligtas na lugar? Ibig mong sabihin lumikas sila? Oo. At ako ang isa sa mga namunong ilipat ang mga tao dito sa baryo. Patungo dun sa mas ligtas na lugar. Alam namin kung kailan na kailangan lisanin ng lugar. Pag hindi na kayang kontrolin ang sitwasyon.
Huwag mong sabihin kaya ninyo inilikas sa mga tao dito ay dahil sa nilalang na naengkwentro namin kanina sa gubat. Ano ba kasi yung mga nilalang na yun? Huy, miss, tinatanong ka ng kasama ko. Yun ba ang dahilan? Kaya ba walang tao dito dahil pinasok kayo ng mga halimaw na yon? Hindi ganun kasimple ang lahat. Mahirap ipaliwanag dahil hindi ko alam kung madali bang maiintindihan ng mga tulad ninyong hindi sanay sa... Ivy, buksan mo itong pinto. Alam kong naandyan ka sa loob. Huwag mo akong tataguan. Buksan mo to. Sino yon? Sabi mo walang ibang tao dito. Sinasabi ko na nga ba eh. Ipapahamak mo lang din kami. Huwag mong sabihin kagaya ka rin nila at balak mo kaming ipagkanulo. Tumahimik ka, Lucas. Sumunod kayo sa akin ngayon din. Dadalhin ko kayo sa tagong lugar dito sa ilalim ng bahay. Para kung sakali magtangka silang magpumilit pumasok, nasa ligtas na lugar kayo. Huwag kayong gagawa ng ingay at huwag kayong lalabas doon kahit anong marinig nyo. Teka, Ivy. Hindi ka namin pwedeng iwanan dito mag-isa para harapin kung sino man ang nasa labas. Kung siyan sa nilalang na nakasagupan namin kanina, mas mabuting kasama mo kaming lumaban. Huwag matigas ang ulo nyo, Mateo. Sabi ng sumama kayo sa akin kung gusto ninyong hindi kayo matunto ng mga nilalang na yan. Hindi nyo alam kung anong kinakaharap nyo. Visit, para kami mga duwag ah. Wala na kami ibang ginawa kundi magtago na lang. Mas okay na maging ligtas kayo. Magtiwala lang muna kayo sa akin. Hindi ko kayo ipapahamak. Hali kayo. Dito muna kayo sa likod ng aparador na to. Pumasok kayo din at manatiling tahimik. Kung may kailangan ka o kung mapahama ka sa pakikipag-usap sa kanya, sumigaw ka lang, Ivy. Naririnig namin kayo mula dito at handa kaming lumabas para tulungan ka. Noong mga oras na nakatago kami ni Lucas sa likod ng lumang aparador na yon, ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko, Sir Jag. Hindi dahil sa takot na mamatay kung sakaling sumaba kami sa laban, kundi dahil sa matinding kuryosidad at kalituhan kung ano nga ba talaga ang mga nilalang na nakita namin. Bilang isang sundalo, nasanay ako sa mga totoong bala at sa mga mukha ng mga rebelding tao rin naman na pwedeng mapatumba agad-agad. Habang nakikiramdam kami sa dilim, pinilit kong talasan ang pandinig ko para malaman kung ano nga bang nagiging takbo ng usapan ni Ivy at ng nilalang na nasa labas ng bahay niya. Bakit ang tagal mong buksan tong pinto? Anong ginagawa mo? May importante akong inaasikaso at wala ka na doon, Emilio. Ano bang kailangan mo sa akin at pabigla-biglang punta mo dito? Alam mo namang hindi ako pwedeng maabala ng ganitong oras, di ba? May napadambang dalawang binata dito? Malapit sa bahay mo? O baka naman itinago mo lang sila rito? Walang napapadang kahit sino dito. Kanina pa ako nag-iisa rito sa loob at walang anumang kakaibang ingay akong narinig sa labas. Kundi ang alulong ng mga kasamahan mo. Siguraduhin mo lang, Ivy. Dahil ayaw kong pati tayong dalawa ay magkagulo at masira ang kasunduan natin. Alam mo kung ano ang pwedeng mangyari sa oras na malaman kong nagsisinungaling ka. Bakit ba napakainit ng ulo mo ngayon? At ano bang ikinagagalit mo ng ganyan tungkol sa dalawang binatang sinasabi mo? Napuruan ng isa sa mga kasamahan namin dahil sa nagawang pamamaril ng mga binata na yon sa kasama ko. Buti na lang at hindi kami tinatabla ng mga normal na bala lang. Alam kong naandirito lang sila sa paligid. Hindi sila agad makakatakas. Kilala kita, Ivy. Kung tinatago mo sila, sabihin mo kaagad bago pa ako makaalam. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Kung sakaling malaman kong tinatraidor mo ako. Pinagbabantaan mo ba ako, Emilio? Wala akong kinalaman sa mga taong pumasok sa teritoryo mo. Kung gusto mong mahuli sila, gumawa ka ng paraan at huwag ako ang guluhin mo. Wala ka pa rin talagang pinagbago. Matabil pa rin ang bunganga mo. Pero binabalaan kita, huwag mong subukang baliin ang kasunduan natin. Iuulit ko. Kung sakaling makita ko ang mga lalaki yon na nagtatago dito, hindi ko titingnan kung ano ang posisyon mo sa barayong ito. Gawin mang gusto mong gawin sa labas ng bahay ko, Emilio. Pero kapag nagtangka kang pumasok sa loob ng pamamahay ko, nang walang pahintulot, doon tayo magkakasubukan. Kaya kung wala ka ng ibang itatanong, umalis ka na dito. Bago pa magbagong isip ko. At hindi ko magustuhan ang mukha mo. Tandaan mo, Ivy, walang makakalabas sa barayong ito ng buhay kapag nagsimula na ang pangangaso. Mag-ingat ka. Pambira. Narinig mo yung Mateo? Mukhang may kasunduan ang babae niya sa halimaw na yun. Tsaka, parang nabuhay pa yung kasama niya eh.
Kitang-kita naman natin na ilang bala yung tumama doon. Sinabi ko na sa'yo, hindi natin dapat pinagkakatiwala ng sino mang natatagpuan natin sa liblib na lugar na to. Kahit na yung babaeng yun. Kalma lang Lucas. Kung gusto niya tayong ipahamak, edi sana kanina pa tayo binigay. Mag-isip ka nga. Mas mabuting hintay na lang na lumapit si Ivy rito para magpaliwanag sa atin kung ano ba talaga nangyayari. Pwede na kayong lumabas. Nakaalis na sina Emilio. At malayo ng presensya nila sa paligid ng bahay ko. Pero wag pa rin kayong gagawa ng kahit anong malakas na ingay. Sino si Emilio, Ivy? At ano ang ibig niyang sabing tungkol sa kasunduan niyong dalawa? Mukhang sa pag-uusap niyo, matagal na kayong magkakilala. Huwag mo sana akong mamasamain na. Alam mo kung anong sitwasyon namin ni Lucas, kaya hindi namin alam kung sino nga ba talaga dito yung mga dapat iwasan at pagkatiwalaan. Ano bang connection mo sa kanila? Si Emilio ang namumuno sa mga nilalang na nakasagupa ninyo kanina sa gubat. Hindi sila normal na tao at masasama sila. Ang mga kampo niya ay mga halimaw at silang dahilan kung bakit hanggang ngayon nanganganib pa rin ang buong lugar na to. Kung ganoon, ano yung sinasabi ni Emilio na kasunduan nyo at yung koneksyon mo sa mga halimaw na yon? Ang kasunduan na meron kami ang dahilan kung bakit tahimik pa rin ang bahay na to. Inilikas ko ang iba pang mga taong nakatira sa baryong to at inilipat ko sila sa sarili kong pangangalaga sa isang lugar na tahimik at pansamantalang hindi maaabot ni na Emilio. Dahil sa kasunduan namin ni Emilio, napakakasalan ko siya. Pumayag siyang hindi na muling manghimasok pa sa ibang mga taong nakaligtas mula sa kamay nila. Yun lang ang tanging paraan na naisip ko para kahit papano gumaan ang bigat at takot na dinadala mga taong nakatira dito sa baryo. Pakakasalan? Ibig mong sabihin, isinakripisyo mo ang sarili mo para lang matigil ang pangingialam nila sa mga tao rito? Pero bakit kanya gustong pakasalan? Ano ang meron sa'yo na kailangan niya? Hindi niyo na kailangan malaman ng dahilan. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ang mga tao at nananatiling maayos ang kasunduan namin ni Emilio. Pero kayo, sigurado akong hindi kayo palalampasin ni Emilio, kaya kailangan niyo mag-ingat. Ay, pambira. Mas mahirap pa yata to sa mga nakaka-enkwentro namin eh. Ivy, hindi habang buhay ay makakapagtago ka sa kasunduan yan. E paano kung bawiin niya ang salita niya dahil sa amin? Sa oras ang malaman niyang tinulungan mo kami. Bukas sa bukas ay ililikas sa kami ni Mateo para hindi na kayo madamay sa ginawa naming gulo. Hindi niyo kailangang umalis. Kailangan niyo lang sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Hanggat narito kayo sa loob ng pamamahay ko, hindi kayo basta-basta makikita ng mga kampon niya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayo maitatago dito. Nasa kamay niyong kaligtasan niyo, kaya kailangan niyo maging alerto palagi. Handa kami makinig sa iyo, Ivy. Salamat sa pagpapatuloy sa amin dito ni Lucas. Walang anuman. Pero matanong ko lang, bakit nga ba kayo napadpad dito sa lugar namin? Saan ba kayo galing? Yun nga eh. May problema kami kaya napadpad kami dito. Galing kami sa kabilang bayan. Katatapos lang namin makipaglaban sa mga rebelde. Tapos sa kalagitnaan ng biyahe, bigla kaming nasiraan ng sasakyan. Tumirik yung sinasakyan namin malapit dito. Kaya naisipan namin humingi sana ng tulong sa mga nakatira dito. Kasi ito lang yung pinakamalapit na lugar na nasa mapa na nakita namin. Hindi namin alam na ganito pala ang kahantungan namin dito. Malas niya lang. Sa dami-dami ng mapupuntahan niyo dito pa kayo napadpad. Hindi ko nang makalimutan. May kwarto sa dulo ng ikalawang palapag. Yun munang pansamantalang gamitin niyo. Tsaka may pamalit na din dun sa loob ng kwarto. Damit yun ng yumao kong ama. Wala ka ba talagang kitatakutan? Pareho kaming lalaki. Hindi ka ba natatakot na baka kung anong gawin namin sa'yo? Huwag kang mag-alala. Kaya kong sarili ko at alam kong ginagawa ko. Kung may mangyari man sa akin, hindi ako papayag na masaktan ako. Bukas pag-iisipan natin kung paano kayo makakalabas sa baryong to nang hindi napapansin ni na Emilio. Sa ngayon, manatili muna kayo dito sa poder ko. Hindi ko pa rin naiwasang mag-isip tungkol sa kalagayan namin ni Lucas. Hindi ko lubos akalain na mapapadpad kami sa lugar na to at papasok sa sitwasyong hindi namin inaasahan. Medyo gumaan na rin po ang loob ko kay Ivy, kahit na parang may kung ano pa rin kaba sa dibdib ko ang hindi ko maialis at pakiramdam ko ay kailangan pa rin naming mag-ingat ni Lucas. Lalo na't may connection si Ivy sa mga naghahanap sa amin, anumang oras ay maaari niya kaming ibigay sa kanila. Pero gusto ko pa rin magtiwala sa kanya noong mga panahong yon. Bumalik na po kami sa kusina at doon kami inaya ni Ivy na samahan siya sa pagkain. Naging maayos naman po ang daloy ng usapan namin
At nang matapos ay nagpunta na kami ni Lucas sa itinuro ni Ivy na maaari naming tulugan pansamantala. Naging maingat pa rin kami, lalo na't wala namang kaming alam sa lugar at ang lahat ng bagay ay maaaring maging banta para sa kaligtasan namin ni Lucas. Gising na, huy. Tanghali na, Lucas. Baka gusto mong bumangon dyan. Tiyan naman, Mateo. Patulugin mo muna ako, 5 minuto pa. Anong 5 minuto? Maya ka naman sa may-ari ng bahay. Nakikitulog na nga lang tayo. Daig mo pa ang senyorito dyan. Bilisan mo at bumangon ka na. Mauna ka na nga doon. Istorbo ka sa pagtulog ko eh. Bababa ako pag gusto ko na. Huwag mo akong utusan. Kitang puwet nga yung tao eh. Bahala ka. Basta sumunod ka na lang. Titingnan ko muna si Ivy sa baba. Iniwan ko muna si Lucas na nakabusangot sa kwarto dahil talagang parang sasabog ang ulo niya pag pinilit ko pang itayo agad. Bumaba ako sa sala para hanapin si Ivy. Gusto ko sanang magtanong kung anong plano ngayong araw at kung paano kami makakabalik sa headquarters. Pero pagdating ko sa ibaba, wala akong nakita ni anino niya. Doon na po ako nagtaka lalo na nang halugugin ko ang bawat sulok ng bahay pero wala akong Ivy na nakita. Doon na po umusbong sa dibdib ko ang takot at matinding pag-aalala. Agad kasing pumasok sa utak ko noong mga oras na yon na baka dinakip siya ni Emilio at nalaman na niyang itinatago kami ni Ivy. Hindi naman po kasi posibleng mangyari yon, lalo na't parang naghihinala na rin ito. Agad po akong bumalik sa taas na tarantang-taranta. Lucas, uy! Gago! Bumangon ka na dyan, bilis! Ay, ano yun? Bakit ka naman sumisigaw? May kalaban ba? Nasaan ang baril ko? Lintik na yan. Hindi. Ha? Wala si Ivy sa baba. Hinanap ko na sa lahat ng sulok ng bahay pero hindi ko talaga siya makita. Bumangon ka na. Saman mo akong hanapin siya. Baka naman lumabas lang saglit para may kunin. Hayaan mo na muna yun. Inaantok pa ako eh. Gago, hindi. Malakas ang kutob ko rito. Paano kung dinakip siya ni Emilio, ha? Paano kung nalaman ng halimaw na yon na itinago niya tayo kaya binalakan siya ngayong madaling araw habang nakatulog tayo? Putya. Kung nadama yung babaeng yun dahil sa atin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kung ano takatunganga ka pa dyan, ayusin mo na mga gamit mong Mateo. Ayos lang sa akin. Ihanda mo na lang baril mo. Doon muna tayo duman sa pinto sa likod ng bahay para mas maingat. Mabilis kaming kumilos ni Lucas dahil sa matinding kaba at matinding pag-aalala. Wala na kaming sinayang na oras at dali-daling bumaba. Noong mga oras na yon, akala talaga namin ay nakuha na si Ivy ng mga kakaibang nilalang na nakasagupa namin kagabi. Pero bago pa man kami tuluyang makahakbang palabas ng pinto sa likod ng bahay, laking gulat namin nang biglang may humarang sa amin. Si Ivy, pabalik na sa bahay at may kasamang matanda. Oh, saan ang punta niyong dalawa? Akala niyo pwede na lang kayong umalis basta-basta nang walang paalam? At bakit parang sasaba kayo sa gera niyan? Balak niyo ba talagang umalis nang hindi ako hinihintay? Akala namin kung ano nangyari sa'yo, Ivy. Hinanap ka namin sa buong bahay. Wala ka kaya akala ko dinakip ka na nung Emilio na yon. At baka kung ano nang ginawa nila sa'yo. Salamat naman sa Diyos at buhay ka. Ha? Ako? Dadakipin nun? Sa tingin niyo ba sa akin mahina? Baka bago pa niya ako mahawakan, nasaksak ko na siya ng pilak sa lalamunan niya. Masyado kayong mga praning. Lumabas lang ako para sunduin sa Aling Cora. Magandang umaga sa inyo mga iho. Kayo pala yung 2 sundalong na ikwento sa akin ni Ivy. Napawang mga kaawa-awang pusang nawawala kagabi. Ha? Sino po mukhang pusa? Uy, wag mong sisigawan si Aling Cora. Matuto kang gumalang sa mas nakakatanda sa'yo. Kung ayaw mong ilabas kita rito sa bakuran at iwanan sa mga hayop sa labas. Oo nga naman, Lucas. Makasigaw ka naman kay Aling. Ay parang ikaw na may-ari ng bahay, ha? Pasensya na po, Aling Cora, ha? Sadyang ganyan lang talaga magsalita yan. Parang lagi nakikipag-away pero mabait yan. Isa ka pa, Mateo. Kakampihan mo pa yung babaeng pabalang na yan. Teka nga, Ivy. Bakit mo siya sinundo rito? Hindi kaya isumbong kami niyan doon sa Emilio na yon? Delikado na. Habang maaga pa siguro, kailangan na nga namin umalis. Kung gusto niyong umalis, sige. Lumayas kayo ngayon din. Tingnan natin kung abutin kayo ng 5 minuto sa daan na hindi nagiging pataba sa lupa.
Pero kung gusto niyong mabuhay, sumama kayo sa amin. Pista ngayon dun sa bagong baryo kung saan ko inilikas sa mga taong nakatira dito. Ganun ba? Tamang-tama nga yan. Naisipan ko lang kayong isama para makapagpahinga kayo ng maayos. At para makahanap na rin tayo ng mga lalaking pwedeng tumulong sa inyo na maghatak o mag-ayos ng sasakyan niyo. Ayos, magandang plano nga yan. Maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa amin, Ivy. Tatawin namin tong malaking utang na loob. Teka, Aling Cora, bakit may hawak kayong toy gun? Para saan yan? Magkikipagbarilan po ba kayo sa mga bata sa pista? Ito ba? Para sa proteksyon ko ito, iho. Mas mabisa pa to sa mga hawak niyong totoong barel dito sa lugar namin. Proteksyon gamit ang toy gun? Pero seryoso ba itong mga nakakasama natin, Mateo? May tama ata to sa mga utak eh. Hayaan mo na, Lucas. Huwag mo na lang pansinin. Mukha namang mabait yung matanda eh. Oh, ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Umakyat na kaya't mag-ayos. Huwag niyo nang paghintayin si Aling Cora. Siya ang maghahatid sa inyo sa baryo. May iwan muna ako dito. May mga aasikasuhin lang ako. Huwag kayong mag-alala. Tapat yan sa akin si Aling Cora. Matagal na kami magkasama at para ko ng nanay yan. Mateo, kanina pa tayo naglalakad dito sa gubat Sigurado ka bang tama itong nilalakara natin? Baka mamaya nililigaw na tayo nitong si Aling Cora. Sabi sa atin malapit lang pero parang 3 bundok na yung natawid nitong binti ko eh. Magmula nung hapon pa tayo walang pahinga. Kung napapagod ka na, iho, ay pwede ka namang umupo muna dyan sa tabi ng mga talahib at magmaktol. Konting tiis na lang naman. Lagpas lang nitong sapa ay matatanaw na natin ang mga kabahayan ng bagong baryo. Kung hindi ka lang sana mareklamo sa daan, ay baka kanina pa tayo nakarating doon at nakakain. Hayaan mo na yun si Lucas, Aling Cora. Ganyan talaga yan kapag kulang sa tulog at hindi pa nag-aalmusal. Parang bulkang sasabog. Pero seryoso, Aling Cora. Medyo madilim at kakaiba ang bahagi na to ng gubat. Kahit umaga pa lang, no? Parang hindi sinisikatan ng araw dahil sa kapal ng mga puno sa itaas. Dahil hindi lang basta mga karaniwang puno ang nakatanim dito, Mateo. May mga bagay na hindi nyo nakikita na nakabantay sa paligid. Kaya kung ako sa inyo, talasan ninyo ang mga pakiramdam nyo habang naglalakad. Hindi yung puro kayo daldal at angal na dalawa dyan. Mateo, napansin mo ba? Nahawa na yata tong matandang to sa kamalita nung si Ivy eh. Parang tunay nga talaga silang mag-ina. Si Ivy naman kasi, bakit kailangan pang magpaiwan doon sa bahay at may aasikasuhin pa raw? Eh kung sumama siya, may tagabuhat tayo ng bag. Gago. Lalaki tayo, Lucas. Tayo ang tagabuhat dito, hindi si Ivy. At saka baka may inaasikaso lang talaga. Masyado na nga natin siyang naabala eh. Maglakad ka na nga lang na mabilis kung ayaw mong iwanan ka namin ni Aling Cora dito mag-isa. Teka, narinig yun? Teka, Aling Cora, dito lang kayo sa tabi namin. Huwag kayong iiwalay. Saklolo! Tulong! Tulungan niyo po ako! Tulong! Parang awan niyo na po! Putya, may sumisigaw na bata. Doon nanggagaling ang boses sa may kanang bahagi. Malapit doon sa malalaking bato. Lintik! Nang marinig namin ang boses ng isang bata na humihingi ng saklolo, agad na nawala ang lahat ng pagod sa katawan namin ni Lucas. Umiral ang pagiging sundalo namin. Agad kaming naalerto. Mabilis kaming tumakbo ni Lucas patungo sa direksyon ng sigaw. Pagdating namin sa isang maliit na hawan sa gitna ng gubat, doon ay nanigas ako sa nakita ko. Isang bata ang nakahandusay sa lupa at sa ibabaw niya ay may isang nakakatakot na nilalang. Mabalahibo, mahaba ang kuko at may mukhang hindi ko maipaliwanag na akmang sasakmal na sa leeg ng bata. Sandali! Huwag niyong gagamitan ang normal na bala yan. Walang silbi ang mga armas ninyo at baka makatawag pansin lang. Tabi kayo dyan. Ano ba naman, Aling Cora? Mamamatay na yung bata oh. Manood ka na lang kung paano kung butasan ang bungo niyan. Tulong po! Tulong! Ang kulit niyong mga bata kayo. Sabi nandoon kayo sa likod ko kung ayaw niyong maging hapunan yan. Ako nang bahala dito. Paano nalusaw yung alimaw? Gago, Mateo. Nakita mo yun? Aling Cora, paano niya nagawa yun
nung pinapuputokan ni Mateo yung kauri ng gagong yan nabuhay pa. Ay pwede ba isara niyo muna yung bibig niyo? Tingnan niyo ang paligid kung may iba pa siyang kasama. Mukhang nag-iisa lang ang isang to na naghahanap ng mabibiktima dito sa labas ng tinuturo niyo, Aling Cora. Teka bata, halika dito. O ano, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi po kuya, salamat po sa pagtulong nyo. Kung wala po kayo, ay baka isa na rin po ako sa mga nabiktima nila. Oo, sige, tahan na. Tumahan ka na, tapos na. Patay na yung halimaw, ligtas ka na. Kaya huwag ka nang mag-alala. Pateo, buhatin mo na tong si B-Boy. Mabuti na lang at naabutan natin siya bago patuloy ang nakuha ng nilalang na yon. Sige po, Aling Cora. Ako na magkakarga sa kanya. Halika rito, B-Boy. Ligtas ka na. Huwag ka mag-alala. Malakas tong mga kasama mo. Tahan na iyo. Tahan na. Nandito na si Aling Cora. Ay bilisan na natin ang paglakad patungo sa baryo. Sumunod kayong dalawa sa akin. Bilis! Maraming salamat po talaga sa inyo, Aling Cora. Tsaka po sa inyo mga kuya. Uwi na po ako sa mga magulang ko. Baka po hinahanap na po nila ako dahil magsisimula na po ang sayawan para sa pista. Sige, B-Boy. Diretso ka lang sa bahay ninyo at pag nakita kitang pag-alagala na naman dito sa gubat ng mag-isa, sasabihin ko kay Ivy na huwag ka nang bigyan ng proteksyon. Maliwanag. Mag-iingay ka sa pag-uwi. Opo, Aling Cora. Hindi na po mauulit. Aling Cora, umalis na po yung bata. Maaari mo na ba sa amin ipaliwanag nang maayos kung anong klaseng nilalang yung nakasagupan natin kanina sa gubat? Bilang sundalo, marami na ako nakitang masasamang tao, kriminal at rebelde sa mga bundok. Pero yung kanina, iba yun Hindi yun normal na hayop at lalong hindi yun tao. Ano bang tawag sa nilalang na yun? Ang nakalaban natin kanina mga iho ay ang tinatawag naming aswang dito sa baryo. Isang nilalang na kumakain ng laman at dugo ng tao para manatili silang malakas at mabuhay ng matagal na panahon. Aswang? Seryoso ba talaga kayo, Aling Cora? Akala ko ba sa mga kwentong berbero lang yan, sa mga pelikula at sa mga panakot ng matatanda sa probinsya naririnig yung aswang na yan? Paano naging totoo yan dito? At bibiro ka lang yata Mukha ba akong nagbibiro, Lucas? Kitang-kita ng dalawang mata mo kung paano sumigaw at nalusaw sa harap mo yung nilalang kanina. Nagtatanong ka pa kung totoo. Kung hindi ka pa rin naniniwala sige, buksan mo yung pinto. Bumalik ka dun sa gubat at magpalamog ka sa kanila para malaman mo ang sagot. Lucas, kanina ka pa. Pwede bang huwag mo munang pairalin yung pagiging isip bata mo? Nasa seryosong sitwasyon tayo ngayon. Hindi lang natin buhay ang nakatayo dito. Kaya magseryoso ka dyan. Aling Cora, ituloy niyo po yung kwento niyo. Paanong may ganyang nilalang dito? At bakit parang malay silang gumagala kahit maliwanag pang sikat ng araw? Sa pagkakaalam ko, gabi lang sila nag-aanyong aswang batay sa mga kwentong napapakinggan ko. Dahil lang aswang ay may iba't ibang uri, Mateo. Merong mga aswang na sa malalim na dilim lang pwedeng lumabas at nangihina kapag tinamaan ng sikat ng araw. Pero merong din namang katulad nung naengkwentro natin kanina. Mga aswang na nakakapangaso at nakakakilos kahit sa tanghaling tapat kung gugustuhin nila. Mas mapanganib ang mga yon dahil nakahahalo sila sa mga normal na tao. Kung ganon, hindi talaga ligtas ang buong lugar na to para sa inyong lahat. Paano na ang kaligtasan ng mga residente dito? Mahirap mabuhay kung palaging may banta. Tama ka, Mateo. At kailangan kong sabihin na agad kay Ivy ang nangyaring ito pagpunta niya rito. Tama nga ang naging hinala ko nitong mga nakaraang linggo. Na may kinalaman ng grupo ni Emilio sa mga nawawalang turista at ilang mga kabaryo namin na pumasok sa gubat at hindi na nakakabalik. Ang ibig sabihin lang ng engkwentro natin kanina. Tuluyan ng binuwag at hindi na natupad si Emilio sa kasunduan nila ni Ivy. Ibig niyo pong sabihin, maaari silang sumugod at atakihin ang buong baryong to anumang oras dahil lang sa binuwag nila ang kasunduan na yun. Anong gagawin natin ngayon kung sakaling pasukin nila tong lugar? Ay salamat na lang sa naging bendisyon ni Ivy sa buong paligid nitong bagong baryo. Ligtas pa ang mga tao dito kahit paano. At hindi agad-agad na papasok ng mga aswang dahil may harang o proteksyon ng paligid na ginawa niya gamit ang kanyang dugo at panalangin. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan
magtatagal ang proteksyon na yon dahil matalino at tuso si Emilio. Siguradong makakaisip din siya ng paraan para sirain ang harang para muling makuha, pasukin at gawing babuyan ang baryong to. Teka nga, anong klaseng bendisyon ba ang sinasabi mo, Aling Cora? At ano ba talaga ang papilitong si Ivy dito? Ano pa talaga ang totoong pagkatao ng babaeng yun? Si Ivy ay isang babaylan, Lucas. Katulad ng yumao niyang ina na nag-iwan sa kanya ng kapangyarihan, kaalaman at mabigat na tungkulin dito sa baryo. Siya ang nakakapagpagaling sa mga may sakit gamit ang mga sinaunang halaman at dasal. Siya ang nakakausap at nakakapag-utos sa iba't ibang uri ng espiritu at nilalang sa gubat. At siya lang ang may sapat na lakas at dugong babaylan para lumaban at maglagay ng proteksyon sa buong baryo laban sa mga aswang na pinamumunuan ni Emilio. Kaya pala ganun na lang ang gigil at galit ni Emilio sa kanya nung gabing sumugod siya sa bahay ni Ivy. At kaya rin pala siya gustong pakasalan nito. Ngayon nakuha ko na. Pag nangyari yon, tuloy na nilang masasakop ang buong lugar na to nang wala nang humahadlang sa kanila. Oh, ngayong alam niyo na ang buong kwento at ang lihim ng lugar na to. Ano ang plano niyong dalawa? Magpapaiwan ba kayo dito sa kubo ko para magtago o gagamitin niyo ang mga baril niyo para makatulong sa pagtatanggol nitong baryo habang naghihintay kayong maayos ang sasakyan niyo? Dahil sinasabi ko sa inyo, pag nagsimula na ang pagsugod ng grupo ni Emilio, walang sinasanto ang mga aswang na yon. Kung ganyan ang usapan, hindi naman kami pwedeng tumunganga na lang dito na parang mga tuod. Sundalo kami. Trabaho namin pumatay ng mga nanggugulo sa sibilyan. Kahit aswang pa yung si Emilio, pakakainin ko siya ng bala. Tama si Lucas, Aling Cora. Hindi namin pwedeng iwanan na lang ang mga tao dito. Ngayong alam na namin na nasa panganib sila. Doon palang nagtugma ang lahat ng mga misteryo at kakaibang pangyayari simula nang mapadpad kami sa baryo nila Ivy. Hindi ko inaasahan ang mga nalaman ko pero alam kong nasa madugo at delikadong sitwasyon kami ngayon. Simula nang malaman namin ang nangyayari at ang matagal nang naging hinaing ng mga taga-baryo, ay nagpasya kami ni Lucas na manatili at mag-isip ng paraan kung paano sila matutulungan. Nagpasya kaming tatlo na wag munang ikalat ang balita sa mga taga-baryo, lalo na't ang ilan sa kanila ay baka mataranta. Habang hinihintay namin si Ivy na dumating, ay dinala kami ni Aling Cora sa kabilang kubo kung saan maraming delikado at matatalas na kagamitang nakadisplay. Umupo muna kami ni Lucas sa mahabang upuan, habang si Aling Cora naman ay nagpaalam sa aming may pupuntahan lang sa loob ng kabilang silid ng kubo. Mateo, tingnan mo ang mga nakasabit dito sa dingding. Dahil pa nito ang taguan ng armas sa mga rebelde sa bundok ah. Tingnan mo yung mga disenyo ng kutsilyo at itak. Ang ganda ng pagkakagawa. Ito na siguro yung mga panlaban sa mga aswang na sinasabi ni Nanay Cora. Oo nga, Lucas. Pero mas grabe tong mga baril na nakasabit sa kabila. Tingnan mo ang pagkakayari, oh. Halatang pulido at gawa ng eksperto. Eh kung ganito naman pala karami ang baril dito, bakit kailangan pa nating mamroblema sa grupo ni Emilio? Pwede naman nating armasan ng mga lalaki sa baryo tapos lusubin natin sila. Gago. Narinig mo naman ang sinabi ni Aling Cora kanina, di ba? Hindi tinatablan ng normal na bala ang mga nilalang na yon. Baka mapagod ka na ng kakaputok, pero nakakatayo pa rin. Sa bagay, nakita ko naman kanina kung paano nalusaw yung isa gamit lang yung laroang baril ni Aling Cora. Ano kaya sa palagay mo yung ginamit na bala doon? Teka, ano ba yung tinitingnan mo rin sa sulo? Kanina ka pa nakatitig dyan ah. Cellphone, Lucas. May cellphone dito sa ibabaw ng lumang lamesa. Pambihira. Ngayon ko lang naalala. Naiwan ko pala yung cellphone ko dun sa loob ng sasakyan natin. O ngayon, ano gagawin mo dyan sa cellphone na yan? Kung gumagana yan, kunin mo na agad para makatawag tayo sa headquarters. Kailangan natin ng backup dito. Hindi natin kaya mag-isa to kung buong angkan ng mga aswang ang susugod sa baryo. Ay, huwag nyo nang pangaksayan ang panahon dyan, iho. Matagal lang patay ang dipindot na yan. At kahit makuha mo pa ang pinakabagong modelo ng telepono ngayon, wala kayong makukuhang signal dito. Pasensya na po. Kayo po bang may-ari ng kubong to? Ay, oo, ako nga. Ako si Celso. Pasensya na kayo kung nabigla ko kayo. Hindi ako agad nakapunta dito dahil may inaasikaso pa ako sa loob.
Mga iho, si Celso nga pala, bunsong kapatid ko. Siya ang may-ari ng kubong to at siya ang nakatoka sa paggawa at pagpanday ng lahat ng armas na nakikita niyong nakasabit sa dingding kung sakaling magkaroon ng gulo. Magandang hapon po, Mang Celso. Ako po si Mateo. At ito naman po ang kasama ko si Lucas. Mga sundalo po kami na napadpad lang dito kagabi dahil nasiraan kami ng sasakyan sa gitna ng daan malapit dito sa lugar niyo. Sila rin yung nakasama ko kanina sa gubat, Celso. Sila ang pinagkatiwala sa akin ni Ivy pansamantala. Huwag kayong mag-alala tungkol sa sasakyan niyo mga iho. Ako ang tutulog sa inyo para maisaayos yon pag dumating na ang mga pyesa. Pero sa gayon, mas mabuting mag-isip muna tayo ng paraan kung paano natin mapapabagsak at mauubos ang buong angkan ni Emilio bago nila tayo unahan. Seryoso po ba kayo, Mang Celso? Kakayanin ba nating ubusin ang mga yon? Gaano ba sila karami rito? Parang buong gubat ang teritoryo nila eh. Sinasabi ko na nga ba na natin talagang oras na maglalaman-laman ang lahat. At kung sino lang ang matitira, sila ang magtatagumpay. Tay, dahan-dahan naman sa paglakad. Baka madulas kayo dyan. Mateo, Lucas, huwag kayong matakot sa kanya. Siya ang tatay namin, si Tatay Jose. Magandang hapon po, Tatay Jose. Pasensya na po kung naistorbo namin ang pahinga ninyo. Wala yun. Teka, ako'y mauupo muna dito sandali. Hinihingal na ako. Pasuyo ka ng tubig, Cora. Mang Celso, balik na tayo dito sa mga baril. Kanina ko pa talaga pinagmamasdan tong mga shotgun at rifle na nakasabit. Halatang bago at alagang-alaga eh. Pwede ko bang malaman kung anong bala ang gamit nito? Sabi kasi ni Nanay Cora kanina, walang silbi ang normal na bala namin. Tama si Cora, Lucas. Ang mga bala niyan ay gawa sa purong pilak na tinunaw ko rito sa pugon. At pagkatapos ay ibinabad namin sa bendisyon at dasal na pinaglaanan ng mahabang panahon ni Ivy. Kung gagamitin ninyo ang mga normal ninyong bala, para lang kayong nagpapakain ng lamok sa mga aswang. Pero kapag itong pilak na to ang tumama sa kanila, agad-agad silang malulusaw. Minsan ko na itong nagamit noong huling atake nila sa baryo namin. Kaya pala. Kaya pala ganun na lang kabilis matunaw yung halimaw kanina. Nung paputokan ni Nanay Cora ng laruan. Pilak pala ang laman ng laruang yun. Sabi pala ng gawaan mo ng armas, Mang Celso. Pero paano naman natin sisimulan ng plano? Kung susugod si Emilio dito, kailangan natin ng maayos na depensa sa paligid ng baryo. Hindi pwedeng basta-basta lang tayo mag-abang dito sa loob ng kubo. Huwag kayong magmadali, mga iho. Magpakita muna kayo ng pasensya. Tingnan niyo muna itong mga kagabitan sa pakikipaglaban na ginawa ni Celso. Marami pa dyan sa ilalim ng lamesa. May mga bitag din kami na pwede ninyong magamit kung kinakailangan kapag nagsimula na ang engkwentro. Tama si tatay. Panoorin niyo muna kung paano ikasa tong mga bitag at kung paano hawakan ang mga kutsilyong pilak. Pero tungkol naman sa plano kung paano tuloy ang pababagsakin ang buong grupo ni Emilio, hindi natin muna dapat pag-usapan yan nang wala si Ivy. Siya ang pinuno natin dito at sa kanya nakadepende ang proteksyon ng buong baryo. Hihintayin muna natin siyang dumating bago tayo maglatag ng huling diskarte. Sige po, Mang Celso. Mas mabuti nga makita muna namin itong mga armas para alam namin kung paano gamitin mamaya. Mateo, halika dito. Tingnan mo tong maikling espada. Parang maganda to kung isasabit sa sinturon. Sige, Lucas. Tingnan mo lang dyan. Pag-aaralan ko lang tong ibang armas kung paano gamitin. Nanay Cora, nandito na po ako. Kumain na po ba kayong lahat? Pasensya na. Masyado ako noli sa pista. Mabuti naman at nakarating ka na, Ivy. May ibabalita ako sa iyo. Pasensya ka na pero kailangan mo nang malaman to dahil anumang oras ay maaaring sumugo dito sina Emilio. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? May nangyari ba? Napatunayan ko sa sarili ko na traidor talaga yang si Emilio. Binigo ka niya, Ivy. Unas talaga siya. Teka nga, Nay. Ano po bang ibig niyong sabihin? May ginawa ba si Emilio dito? Kanina, natukoy ko ngang may ginagawang kayupan si Emilio sa likod nating lahat. Siya at ang kampo niya ang dahilan kung bakit nawawala pa rin ang ibang naninirahan dito sa baryo. Dahil nung naglalakad kami papunta sa baryo, nakita namin ni Lucas na si Biboy muntik nang atakihin ng isa sa mga hayop na kampo ni Emilio. Pero mabuti na lang at agad naming naagapan yon. Walang nasakta ni isa man sa amin at nauwi namin ang ligtas si Biboy. Ang kaso, napatay ko ang isa kila Emilio. Kilala naman natin ang isang yon.
Siguradong malalaman niya agad ang nangyari at hindi niya palalampasin yon. Kailangan na natin maghanda habang maaga, Nanay Cora. Makikisuyo nga po ako. Pakisabihan ng mga taga rito sa baryo na huwag silang lalabas ng bahay at hanggat maaari, habang maaga pa, magpalibot na sila ng asin sa labas ng mga bahay nila. Kailangan na natin gumawa ng plano para handa tayo kung sakaling ang aatake man sila dito. Hey, sigurado ka ba dyan, Ivy? Hindi ba pwedeng maayos niyo na lang ulit to ni Emilio? Para maiwasan natin ang madugong laban. Hindi tayo nakakasiguro kung makakaligtas ba tayo sa oras na kalabanin natin sila. Hindi, Celso. Sumasangayon ako kay Ivy sa sinabi niya. Kailangan na nating maghanda sa kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw o oras. Hindi na natin pwedeng iantala ang pagtatanggol dito sa baryo natin. Mamatay na kung mamatay. Mas maaatim ko pa yun kaysa maging talunan na lang. Lintek na Emilio na yan. Akala niya siguro masisindak niya tayo. Kung gusto niya ng laban, ibibigay ko sa kanya. Sasama ko sa inyo ni Aling Cora na pabagsakin ang buong angkan niya. Hindi ko papayagang masirang baryong kinalakihan ko. At minsan ang prinotekta ng mga magulang ko noon. Kung ganon, maglatag na tayo ng plano habang may oras pa. Nakahanda na ang mga armas. Pero kailangan nating malaman kung gaano katagal bago tuluyang mawala ang proteksyon na nakabalot sa buong baryo ngayon. Ivy, alam naman natin na hindi rin naman magtatagal yun dito. Anumang oras ay maaari nang mawala ng bisa yun, Mang Celso. Matagal ko na rin nakalkulang mangyayari to. Kung titiyakin ko ang tansya, maaaring sa loob ng ilang araw o oras, mawawala ng harang dito. At kapag nangyari yon, malaya na silang makakapasok dito sa loob para manggulat pumatay. Kung gano'n ang sitwasyon, mas maganda kung gagamitin natin ang mga natitirang araw para mag-set ng mga bitag sa mga posibleng dadaanan nila. Lucas, ikaw ang bahala sa pagkabit ng bitag. Ako na magmamatsyag sa bawat paligid nitong baryo. Sige, ganyan ang gusto ko. Mas mabuti na kami ang mag-ayos ng depensa nang may silbi naman kami dito. Ito na rin man yung oras para makabawi kami sa kabutihan mo, Ivy. Huwag niyong kalilimutang magdasal sa Panginoon. Hindi na tayo pababayaan. Tinuloy po namin ang pagpaplano sa maaaring maging laban namin. Hindi na po kami nagsayang ng mga oras na yun. Nang matapos kami sa pag-uusap, ay nagpunta kami sa kani-kanya mga gawain at nagpahinga ng kaunti. Sumapit po ang kinagabihan. Hindi ko pa rin mapigil ang kabahan at makaramdam ng takot. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga taong naninirahan sa baryo. May mga pamilyang maaaring mawalan ng kaanak at mauwi sa trahedya. Hindi na po bago sa amin yun bilang mga sundalo. Pero hindi ko pa rin maatim ang ganoong sitwasyon. Nang masiguro kong ligtas naman at walang kakaiba sa paligid, ay naglakad na ako papunta sa bahay kubo ni Aling Cora nang makita ko si Ivy na nakaupo sa labas ng bahay. Ivy, bakit mag-isa ka lang dito sa labas ng bahay? Hindi ka pa ba inaantok? Mukhang malalim ang pumapasok sa isip mo ah. Ayos ka lang ba? May problema ba? Ano namang pakialam mo kung mag-isa ako rito, Mateo? Pwede ba? Huwag mo akong istorbohin. Magpapahangin lang ako. Mauna ka na dun sa loob. Alam mo Ivy, kahit gaano ka pa katapang, kitang-kita ko pa rin sa mga mata mong nahihirapan ka na. Hindi mo kailangan na magsungit sa akin ngayon. Usapang magkaibigan lang naman to. Kung gusto mo, pwede ka magkwento. Hindi ako okay, Mateo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Namimiss ko na ng gusto ang mga magulang ko. Kung nandito lang sana sina ina, hindi magiging ganito kabigat ang tungkulin ko. Hirap na ako sa sitwasyon namin dito sa baryo. Alam ko Ivy, nakikita ko yun. Hindi madaling maging kalasag ng isang buong baryo laban sa mga halimaw. Lalo na't mag-isa mo lang tong dinadala sa murang edad mo. Pero bakit mo pinipili mag-isa lang lagi? Bakit ayaw mo humingi ng tulong sa iba? Dahil kailangan kong maging matatag para sa mga taong umaasa sa akin, Mateo. Kung makikita nila akong umiiyak o nagpapakita ng kahinaan, mawawalan din sila ng pag-asa at baka tuluyan na silang sumuko kay Emilio. Pero sa totoo lang, hirap na ako sa loob ko at natatakot ako. Natatakot ako mabigo kami sa laban na to. Natatakot ako may mapahamak na naman na inosenteng tao dahil sa kawalan ko ng lakas bilang babaylan at pinuno nila. Huwag mong sabihin yan, Ivy. Nakita mo naman kanina kung paano namin pinagtanggol si Biboy, di ba? At nandito kami ni Lucas ngayon. Hindi ka na nag-iisa. Tutulong kami sa'yo sa pagtatanggol nitong baryo. At kahit anong gagawin ko para hindi ka mapahamak. Lalo na't malaki ang utang na loob namin sa'yo nung itinago mo kami sa bahay mo kagabi mula sa grupo ni Emilio. Kung wala ka, baka matagal na kaming patay ni Lucas. Pangako, hindi ko kayo pababayaan.
Salamat, Mateo. Pero hindi mo alam kung gaano kasama si Emilio. Kaya gano'n na lang ang gigil niya sa akin. Hindi dahil sa gusto niya akong maging asawa, dahil sa pag-ibig. Malagang agwat ang edad nun sa akin. Daig ko pang apo niya kung mag-usap kami. Ang gusto lang talaga ng gagong yon ay lahian ako dahil ako ang huling may dugong babaylan dito sa lugar namin. Gusto niyang makuha ang mga yaman at kapangyarihang hindi makuha ng pamilya niya na galing sa pinamana ng mga magulang ko bago sila tuluyang malagutan ng hininga sa kamay mismo ni Emilio at ng kanyang ina na matagal nang may galit sa pamilya ko. Hype talaga yung Emilio na yan. Napakatuso at walang awa. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat nandito kami, hindi ka niya mahawakan kahit sa dulo ng kuko mo. At saka, sa ganda mong yan, mas bagay sa'yo ang umingiti kaysa laging nakabusangot at nambabara. Para kasing laging lalaban sa wrestling pagkausap mo kami. Gago ka talaga, Mateo. Wrestling mong mukha mo, sira ka ba? Pero salamat, kahit paano napatawa mo ako. Nabawasan ang bigat dito sa dibdib ko. Ayan, tumawa ka na rin sa wakas. Mas maganda tingnan kapag ganyan. Halika na nga, pumasok na tayo sa loob ng bahay ni na Aling Nora para makapagpahinga ka na rin na maayos. Malamig na dito sa labas. Baka magkasakit ka pa, mahirap na. Oo na, papasok na ako. Huwag mo akong utusan na parang ikaw ang tatay ko dito, ha? Mauna na ako sa loob. Magbantay ka pa dyan kung gusto mo. Oh, magkasama pala kayong dalawa? Kanina ko pa kayo pinagmamasdan doon sa may malalaking bato ha. Mateo, akala ko ba nagbabantay ka sa paligid? Parang iba naman ang binabantayan mo dyan. Pwede ba, Lucas? Tumabi ka nga dyan sa pinto kung ayaw mong sipain kita palabas. Ha? At huwag mong ibubugas sa mukha ko yung usok ng yosi mo kung ayaw mong gawin kong abuy ang dila mo. Tabi! Ano yun? Hoy Lucas, saan mo na naman nakuha yung yosi na hawak mo? Kanina pa tayo walang supply niyan. Ay, binigyan ako ni Mang Celso kanina nung nag-aayos siya ng mga bakal doon sa kusina. Oh, bakit? Gusto mo rin ba? Humingi ka doon sa bago mong kaibigan. Parang sa boses mo, wala ka yata sa mood ngayon pare. Bakit na parang bisit na bisit ka sa akin? Parang bugnot na bugnot ka dyan. Wala. Wala kaming maling ginawa, Mateo. Napakaayos nga ng ginawa mo eh. Ang tamis-tamis ninyong dalawa doon sa labas. Parang walang banta ng mga aswang dito sa baryo ah. Ewan, gago ang werdon nyo ah. Gago, ano bang pinagsasabi mo dyan? Usapang magkaibigan lang yun sa amin ni Ivy kanina dahil nahihirapan na siya sa sitwasyon niya dito. Huwag mo nga lagyan ng mali siya yun. Selos ka ba? Huwag mong sabihin na may gusto ka kay Ivy. Ha? Anong selos? Hindi ako nagsiselos. Invento ka. Saka wala akong gusto doon sa babaeng yun. Teka nga, ano ba talaga naging usapan ninyong dalawa kanina habang magkasama kayo? Baka naman talaga nagkakamabutihan na kayong dalawa dyan nang hindi ko nalalaman ah. Sinasabi ko sa iyo Lucas, walang ganun. Nagkwento lang siya tungkol sa pamilya niya at kay Emilio. Huwag mong pairalin yung pagiging isip bata mo. Marami tayong dapat na isipin na diskarte para bukas. Pumasok ka na nga lang sa loob pagkatapos mo dyan. Napailing na lang ako habang pinagmamasdan ko si Lucas na padabog na pumasok sa loob ng bahay at iniwan akong nakatanga rito sa may pinto sa gitna ng dilim. Kilalang kilala ko na ang ugali niya ni Lucas simula nang magkasama kami sa kampo. Laging mainit ang ulo at parang laging nakikipag-away kung magsalita. Pero sa likod ng pagiging bugnutin niya ay alam kong inaalala lang din niya ang magiging kinabukasan namin dito sa baryo. Alam ko na noong oras na tumapa kami dito ay may malaki na ring nakapasang responsibilidad sa amin. Hindi ko man maiwasang mag-alala pero wala nang takbuhan ang sitwasyon namin ngayon kaya wala na kaming ibang paraan pa kundi makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Habang nagbabantay ako ng mga oras na yon ay di sinasadyang mapansin ko ang isang bagay na kahina-hinala. Nang titigan ko ng mabuti ay agad akong naalarma. Hindi ako pwedeng magkamali dahil kitang-kita ng mga mata ko yun. Hindi sila naalis sa pwesto nila at parang sinasadyang magpakita sa akin. Lucas, Mang Celso, lumabas kayo dito bilis. Nandito na sila. Maghanda na kayo. Nandito na sila. Putragis, Mateo. Ano yun? Nasaan ang mga hayop na yan? Sinasabi ko na nga ba't hindi magtatagal ang gabing ito nang walang putukan eh? Mateo, nasan sila? Sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi pwedeng lumapit sila ng ganun kabilis kung buo pang harang na ginawa ko sa paligid. Kitang-kita ng dalawang mata ko, Ivy. Hindi sila umaalis sa pwesto nila doon sa may ilalim ng puno ng balete. Parang sinasadya nila magpakita sa akin para asarin tayo. Diyos ko, Mateo. Eto na, wala na tayong atrasan dito.
Ay Diyos ko, ingatan niyo po sana kami. At huwag niyo kaming hayaang mapahamak. Itaboy po sana ninyo ang mga aswang na to na naging salot sa baryo at naging sanhi para katakutan ng maraming naninirahan dito. Ay, sinasabi ko na nga ba? Kahit anong oras ay maaari silang tuluyang makapasok dito. Lintik na Emilio na yan. Hindi man lang nag-atubili. Mateo, Lucas, ihanda niyo mga sarili niyo. Wala nang atrasan to. Papatayin natin ang bawat magtatangkang tumuntong dito sa baryo. Pumesto na kayo, bilis! Hindi pa man kami nakakahakbang pasulong ay nakarinig na kami ng sunod-sunod na malalakas na lagutok mula sa madilim na bahagi ng gubat. Doon ko napagtanto na gumagana ang mga bitag na inayos namin ni Lucas kanina lang. Naipit sila ng mga patibong na may mga nakatusok na matutulis na bakal na binalot sa purong pilak na gawa ni Mang Celso. Ang ilang mga aswang naman ay mabilis na nakaligtas sa patibong na agad namang sumugod patungo sa kinaroroonan namin. Naging madugo po ang laban. Parang muli kaming nabuhayan ni Lucas. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na lang normal na tao ang kinalaban namin, kundi mga aswang na matagal nang pumapatay ng mga inosenteng tao. Marami na po kaming napabagsak, pero hindi pa rin natapos ang lahat dahil sa likod ng mga naunang aswang ay may mas marami pa palang bilang ang mabilis na lumulukso sa ibabaw ng mga puno, direkta sa kinaroroonan naming lahat. Huwag kayong hihinto! Ituloy niyo na ang pag-atake! Mang Celso, ang buntot pagi! Ibato mo rito sa may kaliwa ko! Lucas, pumesto ka ng pamaril sa itaas! Oh! Mga gago! Sugod! Sige! Sige pa! Lumapit pa kayo para madurog kayo mga mukha ninyo! Aling Cora, pumasok na kayo sa loob ng kubo. Kami na bahala dito. Bantayin niyo na lang si Tata Jose. Baka mapahamak pa kayo dito. Hindi ako papasok, Mateo. Kaya ko pang makipaglaban. Hindi ko hahayaang mapasakamay lang ng mga to ang buong baryo at mag-antay na lang na maubos tayo. Kayo mga taga-baryo, pumasok kayo sa loob ng mga tahanan nyo. Kami nang bahala dito. Huwag kayong lalabas sa mga bahay nyo kahit anong mangyari. Manatili kayo sa loob at maghanda ng armas pang proteksyon. Ivy! Sa kanan mo! Sugod! O ano? Mga tuwag! Tuguran nyo lang ako! Patayin nyo ako! Tingnan ko lang kung hindi sumabog yung ulo niya dito! Naging madugo at magulo ang mga sumunod na pangyayari sa buong paligid ng baryo. Ginamit namin ang lahat ng dalang armas na pangpuksa ng aswang tulad ng buntot pagi, lana at mga itak na ibinabad sa pinaghalong asin at bawang na inihanda ni Mang Celso. Kitang-kita ko rin ang takot sa mga mukha ng ilang taga-baryo na nakadungaw sa malalayong bintana, pero pinanatili sila ni Ivy na nakakulong para hindi madagdagan ng mga biktima. Ngunit kahit gaano karami ang napatay namin gamit ang mga bitag at baril nung mga oras na yon, ay para bang walang katapusan ang pagdagsa ng mga kampon ni Emilio. Hindi ko na kaya, Ivy. Masyado silang marami. Hindi ko alam kung gaano pang itatagal natin. Baka hindi magtagal ay mawala lang ang mga isinakripisyo nating lahat. Celso, magpakatag ka. Huwag kang bibitaw. Kailangan nating makaligtas at masigurong tapos na ang laban na to. Mateo, Lucas, maghanda kayo. Ayan na sila. Buisit! Paano sila nagiging ganyan karami? Paubos ang mga balang dala ni Mang Celso. Mateo, kailangan natin ng mas mabilis na paraan. Lucas, huwag kang padalos-dalos dyan. Ivy, ayos ka lang ba? Kaya mo pa ba? Kaya ko pa. Huwag niyo akong alalahanin dito. Siguraduhin niyo walang makakalapit sa bawat isa sa atin. Buisit ang kamay ko! Tinamaan ang kamay ko! Lucas, teka! Ivy! Ivy! Hayop ka, Emilio! Ibaba mo si Ivy! Bago ko pa ibound tong espada sa lalamunan mong hayop ka! Sige! Ituloy mo! Ituloy mo dahil bago mo pa magawa yan, ay pinatay ko na tong babae ito! Ang lakas naman ng loob mong sundalo ka! Ang laki ng nagawa niyong perwisyo sa amin! Alam niyo ba yon? Bitawan mo ako! Pakawalan mo ako, Emilio! Hayop ka! Mateo! Huwag kayong titigil! Ayos lang ako! Magiging ayos din ako! Parang gumuho ang mundo ko, Sir Jag. Hawak-hawak ni Emilio si Ivy sa leeg gamit ang kanyang malalaking kamay na may matutulis na kuko.
habang si Lucas naman ay kasalukuyang nakadapa sa lupa at napapaligiran ng 2 pang aswang. Si Mang Celso at Aling Cora naman ay parehong sugatan at hindi na makatayo ng maayos dahil sa pagod. Ako na lang ang natitirang nakatayo na may hawak na espada. Pero wala akong magawa dahil anumang oras na sumugod ako ay pwedeng gamitin ni Emilio si Ivy bilang kalasag. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang dahan-dahang ibaba ang armas na hawak ko. Ngunit bago pa man tuluyang sumayad ang hawak kong espada sa lupa, ay bigla na lang may nagpaputok ng baril sa likuran ni Emilio. Emilio, alisin mo ang marurumi mong kamay sa apo ko. Papatayin kita. Magalinti kayo? Akala nyo ba kaya nyo akong patayin ng ganun lang? Tatay Jose! Wag! Parang awa mo na, Emilio. Huwag mong sasaktan si Tatay Jose! Ayos lang ako, Jaime. Ang tagal ko na gustong gawin to sa tarantanong yaan. Patawarin sana ako ng Diyos. Pero magsama tayo sa impyerno, Emilio! Tatay Jose! Emilio, parang awa mo na. Huwag ang tatay ko. Hindi! Wag! Hindi na nakatakas ang matandang si Tatay Jose. Sa kabila ng kanyang kahinaan at katandaan, hindi ko akalaing magagawa niyang saksakin si Emilio sa likod para lang mapalaya si Ivy. Lungkot at galit ang naramdaman ko noong mga oras na yon para kay Emilio at sa mga kalahi niyang patuloy na pumapatay ng mga inosenteng tao. Mabilis na natapos ang buhay ni Tatay Jose at wala kaming nagawa kundi ang manlumo. Napasigaw at napaiyak na lang si Ivy sa matinding pagkabigla. Pero bago kami makakilos ni Ivy para sugurin si Emilio, isang mas matinding trahedya ang naganap sa tabi namin. Cora! Hindi! May aswang sa likod mo! Nanay Cora! Hayop kayong mga aswang kayo! Bakit nyo ginawa to sa kanya? Papatayin ko kayong lahat! Yan ang napapala ng mga taong sumasausaw sa usapan ng mga may-ari ng gubat. Ikaw, Ivy. Ikaw na lang ang natitira. Sumama ka na sa akin. Mateo! Ngayon na! Nakawala na ako sa pagkakawag nitong isa! Barilin mo na si Emilio! Walang aalis sa pwesto! Ivy, Lucas! Sa 3 sulok natin siya tatapusin! Para kay Tatay Jose at kay Aling Cora! Traitor ka, Ivy! Alam mo ba kung gaano kalaki ang kasunduan ng pamilya natin noon? Dapat ay kasama kitang namumuno sa buong gubat na to. Pero pinili mong kumampi sa mga basurang tao at sundalo niyan! Ako pa ang traitor ngayon, Emilio! Ikaw ang unang sumira sa usapan natin. Nangako kang hindi nyo papasukin ang baryo habang buhay pa ako. Pero ano itong ginawa mo kay Biboy at kina Tatay Jose, ha? Hayop ka! Wala kang isang salita! Huwag mo na kausapin ang alimaw na yan, Ivy! Mas bagay sa kanya ang tinatagtad ng bakal! Amoy kang sundalo ka! Akala mo ba ganyan lang kadaling patayin ang isang katulad ko? Mas malakas pa ako sa inakala nyo! Malakas ka nga, Emilio. Pero marami kami. Ivy! Ngayon na! Para to sa mga magulang ko na pinatay nyo ng ina mo! At para to kina Nanay Cora at Tatay Jose! Mamatay ka na, Emilio! Hindi. Hindi pwedeng dito lang ako matatapos. Na, Carmela! Sa pagtutulungan naming 3 ni na Lucas at Ivy, sa wakas ay naipasok din namin ang sapat na bilang ng mga hiwa at saksak ng purong pilak sa katawan ni Emilio. Rinig na rinig namin ang kanyang huling hiyaw na umaalingongaw sa buong baryo habang ang kanyang laman ay unti-unting nagiging itim na abo. Nakahinga po ako ng maluwag. Parang nabawasan ang bigat sa aking dibdib nang makita kong tuluyan ng natunaw ang pinuno ng mga aswang. Pero bago pa man kami makahinga ng malalim at matignan ang bangkay ni na Aling Cora at Tatay Jose, isang mas malamig at mas nakakapanghilakbot na presensya ang biglang lumitaw. Napahawak pa po ako sa aking ulo nang makaramdam ng sakit dahil siguro sa pagod at kulang sa pahinga. Emilio, anak ko! Anong ginawa niyo sa anak ko? Mga
peste kayo! Carmela, mag-iingat kayo, Mateo. Lucas, mas matindi ang lakas ng isang yan kaysa sa anak niya. Mas maruming makipaglaban yan. Ivy, ikaw na lapastangang bata ka. Katulad ka rin ng mga magulang mo na salot sa lahi namin. Kung paano ko pinunit ang mga puso ng tatay at nanay mo noon habang nagmamakaawa sila, ganun ko rin wawakasan ang buhay niyo ngayon. Huwag mo nga kaming matakot-takot dito, matandang aswang! Kung napatay namin ang anak mo, kaya ka rin namin gawing abo ngayon din! Subukan mo, sundalo. Napakadali niyong tapusin ngayon. Mga sugatan at pagod na kayo. Ivy, tingnan mo ang mga kasama mo. Mamamatay silang lahat dahil sa kapabayaan mo. Lucas, dahan-dahan! Ivy, ayos ka pa ba riyan? Masyado mabilis na mga galon ni Carmela. Hindi natin siya pwedeng salubungin ng harapan. May lakas ba kayo para lumaban sa akin? Kitang-kita ko sa mga mata niyo na nangihina na kayo. Ano, Ivy? Makikipagpatayan pa ba kayo sa akin? Kung alam niyo namang sa huli ay matatalo din kayo. Hanggat huminga ako, hindi ako atras sa isang halimo na katulad mo, Carmela. Papatayin kita para sa katahimikan ng baryong to. Hindi ko hayaan na masaktan mo sa Ivy. Mateo, Lucas, sa puso, ang natatanging kahinaan niya ay ang mismong gitna ng kanyang dibdib. Doon niyo siya patamaan. Muling sumiklab ang mas madugo at mas delikadong labanan namin. Sugatan na kami ni na Lucas at Ivy at halos hindi na namin mahawakan ang hawakan ng aming mga armas dahil sa madulas na dugo, pawis at pagod. Si Carmela ay lumalaban ng may kasamang matinding galit at lupit dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na si Emilio. Bawat kumpas ng kanyang matutulis na kuko ay nag-iiwan ng malalalim na sugat sa aming mga bisig at katawan. Paulit-ulit niya kaming kinukutya at pinapanghina ang aming mga loob. Ngunit hindi ako nagpatinag o nawalan ng lakas ng loob bilang isang sundalo. Alam ko na kung susuko ako ngayon, walang makakaligtas sa amin at mabibigo ako sa aking ipinangako. Kahit pagod na po ako at alam kong kahit anong oras ay maaari akong matumba sa pagkakatayo ko, ay mas tinibayan ko pa ang aking loob. Alam ko sa sarili ko na nung mga oras na yon ay handa akong makipaglaban kahit pa maging buhay ko ang kapalit. Iyan po ang palagi kong itinatatak sa isip ko tuwing may kalaban kami ni Lucas. Hindi ka na makakalis ngayon, Carmela! Tapos ng paghahari niyo dito! Wala ka ng tatakasan! Napapaligiran ka na namin! Bitiwan niyo ako, mga peste kayo! Ivy, huwag mong subukan! Sabi ko sa'yo, hindi ka namin aatrasan. Mamatay ka na, Carmela! Sa isang huling natitirang lakas na meron ako, binuwelo ko ang aking buong katawan at buong lakas kong itinarak ang punyal na may purong pilak ni Mang Celso direkta sa gitna ng puso ni Carmela. Agad namang nilamon ang apoy at mabilis na naglaho bilang itim na abo sa hangin si Carmela, katulad ng nangyari sa kanyang anak na si Emilio. Kasabay ng pagkawala ng kanyang anino ay dahan-dahang pagbabalik ng katahimikan sa paligid ng baryo. Bumagsak kaming tatlo ni na Lucas at Ivy sa basang damuhan. Sugatan, pagod at puno ng pasa ang buong katawan, pero walang masasakit pa sa mga nawalang buhay ni na Aling Cora at Tatay Jose. Pero alam namin sa aming mga sarili na sa wakas, tapos na ang sumpa at ligtas na ang mga tao mula sa mga nilalang ng dilim. Matapos po ang pangyayaring yun, ay wala na kaming sinayang na oras at agad na nilibing ang 2 bangkay na nagsilbing tagapagligtas naming lahat. Sumapit po ang kinabukasan, saktong nahanap na ng mga kasamahan namin sa headquarters ang aming kinaroroonan. Matagal na rin pala nila kaming hinahanap at may mga nakalaban din sila sa daan noong mga panahong yun. Wala na po kaming sinayang at nag-ayos na ng mga gamit. Mateo, aalis na ba talaga kayo? Hindi ba pwedeng manatili muna kayo dito kahit ilang araw lang? Hindi pa namin kayo nagagawang pasalamatan ng maayos.
Kung hindi dahil sa inyo, makapatay ng lahat ng taong nakatira dito. Pasensya na pero kailangan din namin kasi na makabalik na sa trabaho. Gusto ko man pero wala kami mapagpipilian. Maraming salamat sa lahat, Ivy. Hindi ko malilimutan yung mga karanasan namin dito. May plano ba kayong bumalik dito? Siguradong matutuwa yung buong baryo. Anong dadalaw? Asa ka naman. Loko ka talaga, Lucas. Aalis na lang tayo, sama pa rin ng ugali mo. O Ivy, kung makakaluwas ulit kami at magkakaroon ng oras, hindi namin kakalimutan na bisitahin kayo. Ay, oo na. Dadalaw naman talaga kami. Kaya mag-iingat muna kayo habang wala kami ha, Ivy. Naging masaya ko sa pananatili namin dito. Kahit ilang araw lang. Salamat. Maraming salamat din sa inyo. Hindi namin makakalimutan tong napakalaking tulong na nagawa niyo para sa aming lahat. Tahan na. Paano kami alis dyan kung iiyak ka? Kaya mo yan, Ivy. Alam kong kakayanin mo. Mateo, Paano? Mauna na kami umalis. Nag-aantay na sila sa labas eh. sandali. Mag-iingat kayo, Mateo. Lucas, mag-iingat kayo sa biyahe. Oo. Salamat. Kayo din, mag-iingat kayo dito ha. Huwag mong kalimutang lakasan ang loob mo. Nakita kong napaiyak si Ivy sa pag-alis namin. Napuno naman ako ng lungkot noong umalis kami sa baryo, pero mas napuno ako ng saya ng tuluyan ng makalaya sa kamay ng mga aswang ang baryong nakakulong sa kamay nila noon. Salamat naman po sa Diyos at hanggang ngayon, kahit makailang taon na ang lumipas, ay mas nanatiling payapa at tahimik na ang baryong yon. Hindi naman din kami nawalan ng komunikasyon kay Ivy at hindi rin kami nagsawang magpadala ng tulong. Naging matalik na kaibigan po namin si Ivy, Sir Jag, at di kalaunan ay napag-alaman ko na minsan nang hinangaan ni Lucas ang kaibigan namin yon, pero hindi rin naman po siya sumubok manligaw. Sa ngayon po, ako ay kasal na at may sarili ng pamilya, habang si Lucas naman ay pinili pa ring magsilbi sa militar. Naging payapa po ang buhay namin at sigurado akong hindi maaalis ang masayang experience na yun doon sa baryo, dahil alam ko na marami kaming pinaghirapan at sinakripisyong hindi rin naman nasayang. Hanggang sa muli po, pagpalain nawa kayo ng may kapal. Muli isa na namang nakakabilib na kwento ang kinapulutan natin ng aral. Ipinapakita dito ang naging tapang at pagkakaisa ng bawat isa. Ipinakita nila na sa harap ng matinding panganib, ang pagmamalasakit sa kapwa ang pinakamabisang sandata. Sana may natutunan kayo sa kwentong ito tungkol dito, mga mahal naming listeners. Gusto ko lang din malaman kung saang parte kayo ng kwento nakarelate o ano ang pinakanagustuhan ninyo. Kaya don't forget to comment below. Muli ako po si Sir Jag at maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa mga kwentong nagbibigay aral at nagpapatibay ng ating loob. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong episode ng ating mga kwento, dito lang sa Takip Silim. Ingat kayong lahat. Oh guys, eto na yung sinasabi ko sa inyo. Meron kasi akong gustong balikan na kwento na gusto ko ulit iparinig sa inyo, lalo na sa mga hindi pa nakarinig nito. Isa kasi ito sa mga kwentong hindi ko agad nakalimutan matapos kong basahin. Habang tumatagal kasi pakiramdam ko, hindi na siya simpleng horror story. Unti-unti siyang naging kwento tungkol sa sakripisyo at doon talaga ako tinamaan. Tara, pakinggan natin ulit ang kwentong Mga Bisita ni Lola. Huwag mo akong turuan ang dapat kong gawin, ha? Bayad ka, kaya tiisin mo. Natatakot akong aminin sa kanya ang totoo. Anong nangyayari sa asawa ko? Bakit tumatanda ang kanyang itsura? Mga Bisita ni Lola. Sa ilalim ng tahimik at madilim na gabi, sino ang mag-aakala na isang tao pala ang minsan ay naging saksi ng isang kakaibang seremonya na naglalaro sa pagitan ng lihim at kababalaghan.
Isang ritual na matagal ding nag-iwan ng mga tanong sa kanyang isip kung ano ba ang mga sikretong nakabalot sa mga ingay na naririnig niya sa loob ng mga gabing nakakulong siya sa isang taguan. Halina, mga minamahal naming tagapakinig dito sa kwentong Takip Silim, at ating alamin ang sagot sa mga katanungang ito ng ating letter sender para sa araw na ito. Natawagin na lang daw natin bilang Javier. Francisca, itigil mo muna saglit yung paglalaba mo. Baka pwede muna kitang makausap. Bakit? Anong meron? May mga bagong parating na bisita. Kailangan ka nila. Ang balita ko, mayayaman daw ang mga ito. Kaya siguradong malaking halaga rin ang ibabayad nila sa'yo. Pero, Arturo, hindi ba makakasama yun sa akin? 2 linggo pa lang ang nakalilipas nang dalawin ako ng mga bisita natin. Eto nga't ngayon ko palang lalaban ng mga kamiseta kong namantsahan dahil masyado akong naging abala nitong mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ikapapahamak to. Eto, may dala akong talbos ng kamote. Pati na rin tong atay. Para namang madagdagan niyang lakas mo. Ito ang kainin mo ngayon. Pero siguraduhin mong hindi mo gaanong lulutuin tong atay dahil mas masustansya tong kainin kapag medyo hilaw. Javier! Javier! Pumarinig ka nga muna. Nandito lang po ako, Lola. Ay, teka. Kanina ka pa ba nakadungaw dyan sa pintuan? Ay, bali na. Ang mabuti pa, ikaw muna ang tumapos dito sa nilalaban ko at nang makapag-usap kami ng maayos nitong si Tia Arturo mo. Oh, bakit tinitingnan mo pa yung mga labada ko? Huwag ka nang mag-usisa pa kung bakit kulay dugo ang tubig niyan. Sundin mo na lang ang inuutos ko, Javier. Maliwanag. Halika na, Arturo. Ito ha. Dito sa parting to na paano ako talaga napateka lang. Nung nabanggit na yung talbos ng kamote at atay na pampadami raw ng dugo, sabi ko, parang may kakaiba na. Kakaiba to. Dito pa lang, na-curious talaga ako. Paslit pa lang ako, punong-puno na talaga ako ng kuryosidad sa mundo. Tahimik, masunurin, at madalas ay nagmamatyag lang sa paligid. Dahil ganun ako pinalaki ng nag-iisang pamilyang kinagisnan ko. Ang aking Lola Francisca. Na siyang bumuhay at nagtaguyod sa akin ng mag-isa. Ngunit may ilang mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko magawa-gawang kalimutan hanggang sa ako ay humantong na sa edad ko ngayon. Mga kakatuwang karanasang patuloy pa rin nagbibigay sa akin ng kilabot. Sa tuwing ito ay aking maaalala. Ako nga pala si Javier. Hindi ko tunay na pangalan. At tanging hanggang dun lang ang maibibigay kong impormasyon sa inyo tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, basta't ang natatandaan ko, mula pa nang magkaisip ako ay madalas na talagang tumanggap ng mga bisita ang aking lola. Iba't ibang mga tao yun na sa palagay ko ay hindi hihigit sa 20 hanggang 25 anyos ang edad. Mga bisitang hindi naman mga mukhang masasamang tao, ngunit kahit kailan ay hindi ko nagawang magustuhan. Mga nilalang na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang kalimutan.
Javier, pagkatapos mo nga palang kumain yan, kumuha ka nga ng mga damit na pwede mong gamitin sa loob ng 1 linggo. May darating ulit akong bisita at tulad ng dati ay doon ka ulit mananatili sa ibaba. Pero, Lola... Huwag ka nang magtanong pa, Javier. Umiiral na naman yung pagiging usisero mo. Wala kang dapat malaman. Ang dapat mo lang ginagawa ay sundin ang bilin ko. Huwag kang titingin sa kanila. Huwag kang magsasalita. At huwag kang aakyat dito sa itaas. Maliwanag. Kahit na anong marinig mo, hindi ka dapat makialam. Hintayin mong makaalis sa mga bisita ko bago ka lumabas. Tama ang lola mo, Javier. Nandun naman na sa ibaba ang lahat ng kakailanganin mo para sa 1 linggo. May pagkain, tubig na inumin at tubig na panglinis ng katawan. Tapos merong kumot tsaka higaan. Meron din dong garapa at librong babasahin. Basta't makinig ka lang para hindi ka mapahamak. Kung tapos ka na sa pagkain, mas maigi pang bumaba ka na, Javier. Parating na sila. Ayokong makita ka nilang nandito sa itaas. Madilim at malamig ang saradong silong na yun ng bahay namin ni Lola Francisca na ayon sa kanya ay itinayo pa raw ng kanyang ama noong panahon ng Hapon. Ngunit ang maliit na silid na yon ang isang nagsilbing kanlungan ko sa mga araw na mayroong dumarating na mga bisita ang aking lola. Na bagamat hindi ko naman nga kilala, ay alam kong hindi basta-basta ang pakay sa kanya. Ang totoo, sa tagal nang ginagawa ni Lola ang bagay na yon, ay nasanay na lang din ako. Kahit gaano katagal noon, basta't sinabi niyang huwag akong aakyat sa itaas, ay hindi ko talaga yun ginagawa. Ngunit iba ang nangyari nang dumating ang mga bagong bisitang iyon ng lola ko. Francisca, eto na sila. Sina Esmeralda at Lazaro. Mag-asawa sila at mga dayo pa galing Maynila. Esmeralda at Lazaro, ito naman si Francisca. Siya ang... Sa tingin ko, hindi na natin kailangan pang masyadong formalidad, Arturo. Ang gusto namin ng asawa ko, simulan agad ang pinunta namin dito. Handa naman kaming magbayad ng malaki. Yun kung masusulit ko ang bawat sentimong ilalabas ko. Magandang gabi ho sa inyo. Huwag ho kayo mag-alala. Ang totoo, kanina pa nakahanda ang lahat ng kailangan natin. Halina kayo. Sumunod kayo sa akin sa kwarto. Hindi ko alam noon kung bakit unang dinig ko pa lang sa boses ng isa sa mga bisita ng lola ko, si Esmeralda, ay kumalabog na ng malakas ang dibdib ko. Pagkatapos noon ay hindi na ako mapakali, lalo na't pagkatapos nilang pumasok sa silid kung saan madalas dali ni Lola Francisca ang kanyang mga bisita, ay bigla na lang silang tumahimik. Hanggang sa makatulog ako ng gabing yun, ay wala na ulit akong narinig na mga ingay mula sa itaas ng saradong silong ng aming bahay. Hanggang sa sumapit ang hating gabi at naalimpungatan ako nang makarinig ako ng tila mga kakaiba at nakapangingilabot na tunog na talagang nagpaalarma sa noon ay bata ko pang isipan. Sandali lang, Esmeralda. Masyadong malalim ang pag-iiwa mo sa... Tumahimik ka! Huwag mo akong turuan ang dapat kong gawin, ha? Payad ka, kaya tiisin mo. Tama na! Masakit! Esmeralda! Esmeralda,
Maghinay-hinay ka sa ginagawa mo. Hindi kasama sa usapan natin ang mamatay siya. Tandaan mong kakaunti lang sila. Kaya mahirap kung mababawasan sila ng isa. Dahan-dahan. Maging mapagpasensya ka sa paghihintay. Hayaan mong mapuno ang bangang ito sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pero Lazaro, masyado na akong naiinip. Nararamdaman ko, bumabalik na naman sa kulubot tong balat ko. Ayokong makita yon kaya kailangan ko ng mainom ang dugo ng babaeng to. Wala ka na bang makukuhang mas bata sa kanya? Mukhang ubos na ubos ng kabataan ng babaeng yan eh. Kaya nga maghintay ka. Lalo kang manghihina kung uubusin mo sa walang katuturang bagay ang enerhiya mo, Esmeralda. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na lang dyan sa isang tabi. Hindi mo ba nakikitang napakabata pa ng katawan ni Francisca? Masyado kang agresibo. Baka nakakalimutan mong mas matanda ka pa sa kanya. Sige na, Francisca. Ipagpatuloy mo na ang orasyon. Sige, Lazaro. Anong ingay na yun? May ibang tao ba rito, Francisca? Wala, Lazaro. Baka nabuksan lang ang bintana. Masyado na bang malakas ang hangin ngayon? Sigurado ka ba dyan? Sandali, titingnan ko. Wala akong tiwala sa sinasabi ng babaeng yan. Ito naman yung parte na unang beses akong kinilabutan sa kwentong ito. Abay, sino bang hindi? Lalo na kapag narinig ninyo ang kasunod nito. Sapo-sapo ko ang bibig ko ng mga sandaling yun habang umaatras ako ng marahan palayo. Alam kong alam ng aking Lola Francisca na sa pagkakataong ito ay hindi ko sinunod ang bilin niya sa akin na huwag akong lalabas ng silong. Sa kabila ng panghihina kasi ay nakita kong nagsalubong ang kanyang mga kilay habang pilit na sinisipat gamit lang ang kanyang mga mata. Kung nakasilip pa rin ba ako sa maliit na siwang ng nakabukas na pintuan ng silid na yun. Kung saan nila ginagawa ang isang hindi makataong seremonya na hindi ko alam kung para saan. Kitang-kita ko siya, ang aking lola, nakabiti ng 2 kamay habang nakaluhod at nakatali naman ang mga paa. Mayroon siyang malaking sugat sa leeg kung saan tumutulo ang kanyang masaganang dugo na sinasalo naman ng isang banga. May isang bagay pang nakadagdag sa isipin ko. Hindi kasi akma ang hitsura ng kanyang muka sa kanyang katawan. Ang alam ko kasi ay matanda na ang Lola Francisca ko. Naglalaro ang edad sa 80 hanggang 85 ng mga panahong yun. Dahil doon ay nagtatakbo ako pabalik sa ilalim ng silong at mabilis na ikinandado ang pintuan nun upang hindi ako mahuli ng mga bisita ni Lola. Ano? May tao ba? Wala. Bukas lang ang bintana. Totoong sinabi ng babaeng yan. Kung ganon, bumalik ka na rito sa loob. Huwag mong aksayahin ang lakas mo. Malapit nang mapuno ang banga, Lazaro. Nasasabik na ako. Kaunting hintay na lang, Esmeralda. Dinig na dinig ko ang bawat daing ng aking nakagisnang lola. Ang bawat paghinga niya na halatang nahihirapan, pati na rin ang mga impit niyang paghikbi. Dinig na dinig ko rin ang bawat patak at pagtulo ng kanyang dugo sa bangang yun at walang magawa ang batang kamalayan ko, kundi ang umiyak na lamang ng tahimik habang yakap ang sarili ko sa isang sulok. Heto na, Lazaro. Puno ng banga.
Tamang-tama na to. Kung ganon, simulan na natin ang ritual. Kalagan mo na si Francisca at nang maihain na niya sa atin ang sarili niyang dugo. La diablo estas vivanta ene de mia corpo. Mi sanjas pro la vundoi, perai trajoy. Lox nome de dia Dios Dano. Okay ha, pasensya na. Wait lang. Dito na yung unti-unti akong nalilinawan sa mga nangyayari kay Francisca. Hindi ko naiwasang ilagay ang sarili ko sa sitwasyon ng letter sender. Naisip ko nun, ano kaya ang naramdaman niya o nararamdaman niya habang naririnig niya mula sa pinagtataguan niyang silong ang paghihirap ng taong itinuturing niyang lola. Teka, sandali. Ano to? Bakit biglang kumukulubot ang balat ko? Lazaro! Lazaro, ano to? Hindi dapat ganito! Francisca, anong nangyayari sa asawa ko? Bakit hindi siya nagagamot ang dugo mo? Bakit tumatanda ang kanyang itsura? Sumagot ka! Hindi ko alam. Wala akong alam. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng natitirang lakas ko ngayon. Hindi niyo ba nakikita? Inuwahan niyo na ang lahat ng kabataan ng katawan ko. Pati ang katawan ko, kumulubot na. Sa tingin ko, hindi na gumagana pa kay Esmeralda ang ganitong rasyon. Dahil na rin sa dinarama niyang sakit. Masyado niyang inabuso ang katawan niya kaya... Tumahimik ka! Hindi ito maaari. Lazaro, gawan mo to ng paraan! Baka kailangan ko lang ng dugo galing sa mas batang sakripisyo. Maghanap ka! Kailangan gumaling ako, Lazaro! Pero si Francisca na ang pinakabata sa kanilang lahat, Esmeralda. Hindi! Nagkakamali ka, Lazaro. Alam kong may tinatago si Francisca. Sa ilalim ng silong ng bahay na to, tinatago niya ang batang anak niya. Kailangan makuha natin siya. Ano? Huwag ang anak ko! Huwag ang anak ko! Nakikiusap ako sa inyo, Esmeralda! Huwag! Huwag ang... Vera! Anak! Takbo! Tumakbo ka na, anak ko! Ito yung parte na sobrang kinakabahan na ako habang nagbabasa dahil nahuli na si Javier. Seryoso mga ka-Katie. Kahit ako mismong narrator, madalas naaapektuhan din talaga ako sa mga kwentong binabasa ko, lalo na yung mga ganito na kakaiba. Bumalik ka! Bumalik ka, bata! Teka! Teka! Anong nangyayari sa akin? Anong ibig sabihin ito? Bakit kumukulubot din ang balat ko? Hinahapo ako. Hindi ako makahinga. Anong nangyayari sa... Anong nangyayari sa akin? Lazaro! Hindi ito maaari! Ang asawa ko! Lazaro!
Sa ilalim ng liwanag ng buwang nagsisilbing tanglaw ko noon sa pagtakas ko mula sa mga kakaibang bisita ni Lola Francisca, ay hindi nakaligtas sa dalawang mata ko ang tanawin kung papaanong unti-unti ay nagbago ang kanilang mga itsura. Mula sa animo mga batang-bata nilang wangis ay unti-unting natuyo ang kanilang mga balat. Kumulubot yun at tila nagmistula silang mga bangkay na bumangon lamang mula sa hukay. Hanggang sa unti-unti ring maubos ang bawat hininga sa kanilang baga. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Litong-lito sa napakaraming tanong na tumatakbo noon sa isipan ko. Kabilang ng palaisipan kung bakit ako tinawag na anak ng aking lola. Wala ako sa sarili nang bumalik ako ng bahay, dala ang balitang wala ng buhay ang mga bisitang kanina ay humahabol sa akin na agad namang ikinatuwa ni Lola Francisca na inabutan kong ginagamot na ng kanyang kaibigang si Mang Arturo. Di ba? Hindi ko talaga inaasahan ang twist na yon. Si Javier, anak pala siya ni Francisca at hindi apo. Dito ko naisip na siguro itinago na lang ni Francisca ang totoo sa kanya para hindi na magulo pa ang murang isip niya nung mga panahong yun. Grabe, di ba? Ang bigat ng sitwasyon nila, di ba? Sinasabi ko na nga ba? Unang-una pa lang diskumpiyado na ako sa mag-asawang yan, Francisca. Pasensya ka na. Dapat ay hindi ko na lang sila dinala rito. Sila ang may kasalanan kung bakit hindi tumalab sa kanilang orasyon. Masyado silang abusado sa mga katawan nila. Masyado silang nakampante dahil demonyo ang mga sinasamba nila. Hindi ba nila naisip kung gaano katuso ang mga yon? Huwag mong sisihin ang sarili mo, Arturo. Pareho lang nating hindi gusto ang nangyari. Ang totoo, ang mas inaalala ko lang ngayon ay si Javier. Natatakot akong aminin sa kanya ang totoo. Paano ko ipaalam sa kanya na ako talaga ang tunay niyang ina? Na hindi tugma ang itsura ko sa aking edad. Dahil ibinebenta ko ang sarili kong kabataan sa mga vampira. Vampira. Mga nilalang ng dilim na inaakala nating gawa-gawa lang ng malikot na pag-iisip ng mga tao. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ay maaari palang maging totoo sa pamamagitan ng mga ritual, dasal at pagsamba sa mga demonyo. Natutup ko ang sarili kong bibig habang nakikinig ako sa usapan nila. Nang gabing yun ay dun ko na lamang buhat ng iwanan kami ng tunay na ama ko, ay kinailangan na ng aking inang si Francisca na humanap ng paraan upang mabuhay kaming dalawa sa kabila ng matinding hirap. Hanggang sa mapag-alaman niya ang tungkol sa isang kulto na bumibili at nagbabayad ng mga taong handang isakripisyo ang kanilang kabataan upang ibigay iyon sa mga taong naghahangad na pahabain pa ang kanilang pagiging bata. Yun ang ginamit niya para mabuhay kaming dalawa sa loob ng ilang taon. Ito naman, ito yung parteng sumagot na talaga sa lahat ng katanungan ko. Kung ano ba talaga yung mga bisita ni Francisca at kung bakit nga ba ginagawa nila ang ganong klase ng ritual. Grabing kilabot ang inabot ko sa kwentong ito. Sa tingin ko, maiintindihan ni Javier ang sitwasyon mo, Francisca.
Ang mas inaalala ko ngayon ay kapag nalaman na nila ang tungkol sa mag-asawang Esmeralda at Lazaro. Mukhang kailangan nyo nang umalis ng anak mo. Pero, paano ka, Arturo? Sasama ka ba sa amin? Hindi ko pwedeng iwanan ang samahan, Francisca. Naibenta ko ng kaluluwa ko sa kanila. Kaya wala na akong takas. Pero kayo ng anak mo, may pag-asa pa kayong magbagong buhay. Tutulungan ko kayo. Umalis kami sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. At tulad ng sinabi ni Mang Arturo, nagsimula ulit kami ng panibagong buhay sa ibang lugar. Hindi na kailanman binuksan ni Lola Francisca sa akin ang tungkol sa sikretong yon. At ganon din naman ako sa kanya. Namuhay kami tulad ng dati na ang alam ng iba ay apo niya ako at lola ko siya. Hindi naman na naging kaso sa akin yun dahil ang mahalaga pa rin sa akin ay nakawala kami sa mahigpit na kapit sa amin ng mga demonyong minsang naging parte ng buhay namin noon. Hindi talaga ako magaling sa pagkikwento pero sana ay nagustuhan ninyo ang karanasan kong ito na naisipan kong ibahagi sa inyo. Ako nga pala ulit si Javier. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang. Paalam. Alam nyo, isa talaga ang kwentong ito sa pinakatumatak sa akin noon. Kakaiba kasi ito dun sa mga usual na nababasa ko Vampira. Na umiinom ng dugo para maging immortal. Naisip ko, may mga kagaya pa kaya ng grupo ni na Francisca ngayon na handang magbenta ng sarili nilang kabataan kapalit ng pera. Tingin nyo ba nag-i-exist pa kaya sila? Comment nyo naman ang mga thoughts nyo dyan sa ibaba sa comment section ha. Gusto rin naming malaman. Oy, ako nga pala ito, Kalma. At kung gusto nyo akong marinig, bisita rin po kayo sa Sitio Pangil ha. Mga kwentong aswangan na puno ng aksyon. Babush!